Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. Kamusta ang buhay-buhay mga bossing? Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas, mga tanga, walang utak, mga gunggong, upal, animal, bisit, pabigat, walang silbis, switik, salot, sabuhin, hindot pala mo ng situ-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kurotong balilang sa gobyerno, mga maligno, impacto, masasamang espiritu, kampo ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Hello! Ay, ang kulit nga nung nung post ni Jack Argota tungkol kay Percy Sendenya. Oo, sometimes you have to bend the jaw. Percy naman kasi, pag naangiwi yung bibig, gawa ng paraan, sinsilin mo, i-jackhammer mo, patadyakan mo sa kapitbahay mo. Eto na. Katulad etong si Mirel Domingo dyan sa Canada. Share the blessings lalo na pag nagpapasaya tuwing live. Ganun talaga dapat. Dapat ganyan. Dapat ganyan mga bossing. Mirel Domingo, dapat ganyan. Sabi nito si Andrew, boss, bakit mo pina-private ang live mo? Ganun talaga. Kaya nga maswerte ang mga nakakapanood ng live. Kasi pagkatapos nito, walay na, private na yan. Hindi na mababasa yung mga comment ninyo. Doon na kayo manonood sa video. For today's video na kayo nun. Diba? Percy, huwag ka na kasing magalit. Huwag ka na kasing masama ang loob mo. Tabingi talaga yung mukha mo kahit anong gawin natin. Kahit magdasal ka sa may kapal. Kahit ipumunta ka sa sa bundok ng Makiling at hanapin mo doon ang lahat ng mga espiritong ligaw, walang mangyayari na dyan sa panga mo. Kung gusto mo, ipasinsil mo yan. Kung gusto mo, ipa-opera mo. Dagdagan ng buto para medyo dumiretso, gawin mo. Huwag ka na magalit, huwag ka na magdima-demanda. Magdima-demanda ka pa, sayang pang pagod mo dyan. Pag asaran lang. Pag magaling kayong mang-urat, dapat magaling din kayong umurat. Diba? Tama, diba po, tragis? Tabingi nakaganon anong gagawin mo? Pag nakaganyan yung mo, sobra dito, kulang dito. Dagdagan mo rin dito, ganun. Punitin mo, ganyan. Guntingin mo. Kaya ngayon, natatawa ako, diba? Kaya nga yung nag-delete ng kanyang artwork, na isang nag-delete siya ng artwork. Putsang ina, ba't ka nag-delete ng artwork? Mo yun? Artwork mo yun. Huwag kang mag-delete, putsang inang yan. Kayo matakot sa mga yan. Matatakot kayo sa mga tarantado na yan. Hindi naman nakakatakot yung mga kupal na yan. Nais ko lang yung ilaw ko, Hindi naman nakakatakot yung mga kupal na yan. Kaya mo sila, kami nga hindi natatakot. Sandamuka lang death threat namin, sandamuka lang kaso namin, hindi nga kami natatakot. Di dapat kinakatakutan yung mga yan. Dapat silang matakot sa atin, kakapal ng mga mukha nila. Nagnanakaw na nga sila Ang dami-daming problema ng bayang Pilipinas. Di ba si Dilima may saging? Gago talaga yung ChatGPT. Pinagawa ko kay ChatGPT, yung nilagyan niyang saging. Alam ni ChatGPT na mahilig si Dilima sa saging, Dilima, huwag ka magagalit sa saging. Puta, kumakain ka ng saging, huwag ka. Makain tayo lahat ng saging. Ako din, kumakain ako ng saging, kaya wala akong tigyawat kung gusto nyo mawalan kayo ng tigyawat, kumain kayo saging. Bakit? Bakit saging? Ilagay nyo dyan kung bakit saging ang kinakain para mawala ng tigyawat. Ilagay nyo. Bakit? Pampawala ng tigyawat ang saging. Hindi nyo masagot. Kasi nga, mga bossing, walang unggoy na may tigidig. Walang unggoy na may tigyawat. Ano kinakain ba ng unggoy? Saging. Kaya kumain kayo saging. Sa lahat ng mga may tigyawat dito, kumain kayo saging, mawala yan. May nakita ba kayong, di ba? Sabi ni Putragis, walang unggoy na may tigyawat.
Wala. Oh, kasi saging ang kinakain niyan. Kaya kita mo si Leila de Lima, kumakain ng saging yung akala niya kikinis pa siya. Hindi na, Leila. Losyang ka na eh. Tanda ka na. Pwede yan. Oh, di ba? Oh, unggoy, walang tagyawat. Oh, talaga. Oh, maghanap ka sa Manila ng unggoy. Kung mahanap kang tagyawat, di naman nag-eskinol mga yan. Oh, di naman nagpapabelo, di naman nagpapa-Miguel Baker yung mga yan. Hindi naman facial yung mga yan. Wala silang tagyawat. Bakit? Ang unggoy tsaka tao, isa man lang yan. Iisa man lang yan. Si Percy, alam mo, ang tao galing sa unggoy. Oh, galing sa unggoy ang tao. Ang problema, si Percy Sendenya, putang ina, hindi na siya umalis sa pagiging unggoy. Ayaw niya maging tao. Christian Sagili, pabati kay Gregorio. Oy, Gregorio dyan sa Mindoro City Jail. Anak ng tinapay naman si Gregorio, nagpapabati pa, nakakulong na, nagpapabati pa. Hayop ka. Di ba? Sabi ni Michelle Mangarin, ba't si Torre may tigidig? Wala, takot ang tigidig kay Torre. Walang tigidig si Torre. Walang ano yun, walang tigyawat yun. Pero maitim ang balat niya kasi maitim ang budhi niya. Pag inoperahan si Torre, yung ano daw niyan, yung buto niyan parang uling. Kulay uling. Bakit? Sa sobrang itim ng budhi, sa sobrang sama ng ugali, nagmamanifest sa kulay niya. Kasi ako, nasugat ako nung nakaraan, yung dugo ko kulay pula pa eh. Si Torre, pag dumugo yan, parang tinta ng puset. Oh! Parang tinta ng puset, maitim. Kasi maitim ang budhi niyan. Ang kaluluwa niyan, ang espiritu niyan, maitim. Ganon. Oh. Yan si Percy Sendenya, galing yan sa lahi ng mga gorilyang bakla. O ngayon, yung mga gorilya, naging tao na, putang ina siya, gorilya pa din. Naiwan na siya dun, na-stock up na. Stock up na ba? Na-stock up na. Kaya pala walang pimple si Kiko. O walang pimple si Kiko, wala rin siyang utak. Walang pimples, walang utak. Bakit? Putang inang Kiko Pangilinan na ito. Alam mo, sabi niya, hindi pa tapos ang laban. At hindi rin matatapos ang aming pakikipaglaban. Putang ina mo, hindi pa nga tapos yung laban. Ba't matatapos yung pakikipaglaban nyo? Gago. Buti sana kung tapos na ang laban, pero makikipaglaban pa rin kami. Yun, mali yun. Tarantado talaga to si Kiko Pangilinan. Walang utak, kaya yung mga anak lahat may mga tama sa utak eh. Tama. Ngayon mga bossing, si Ninoy, si Pinoy at si Cory, lahat yan nasa impyerno na. Oo, ginigisan ni Satanas yan gabi-gabi, araw-araw. Niluluto yan ni Lucifer. Sinasangkot siya yan, tatlong ogag na yan. Sinasangkot siya yan, yan ang may kasalanan ng lahat ng kahayupan sa Pilipinas. Si Ninoy, yan ang naglagay ng mga komunista dito. Kaya dumami ang mga NPA dito dahil sa putragis na Ninoy na yan. Yan naman si Cory, ganun din, putsang ina niyan. Yan si Cory, ano yan? Anong inagaw niya kay Marcos, yung kapangyarihan, akala natin, putsang ina, aayusin ng bayan. Yung pala, ibabalik lahat sa mga komunista, lahat ng mga sinira ng mga Marcos, putang ina, lalo niyan sinira. Tapos nung naging presidente ito si Pinoy, tangina naging presidente si Pinoy, ganun din. Nagpaka-abnoy lang. Kaya ngayon, ginigisa ng iniihaw ni tinutusok ni Lucifer sa sa stick. Tapos iniihaw yan araw-araw. Araw-araw pinapaso yan. Putang ina, yun ang masaklap. Nagpakamatay yung tatlong ogag na yan. Nagpakamatay si Pinoy, si Cory namatay sa sakit, si Pinoy namatay sa sakit. Tapos iniihaw pa sila ngayon sa impyerno, ginigisa sila araw-araw, nililiyaban sila araw-araw. Tapos putang ina, itong mga kasamahan nila dito na namubuhay pa, hayop na yan. Putya, dinilaan pa yung puwet nung kalaban nilang mortal si Bongbong Marcos at ang mga pamilya Marcos, mga walang hiya kayo. Kaya nga sabi nito nung yung tatlong Cory, yung tatlong Aquino diyan sa impyerno ngayon, nakikiusap sila ng furlough. Sabi nila kay Lucifer, Panginoong Lucifer, putang ina, bukas muna kami isang kutsa, baka pwede palabasin mo muna kami rito sa impyerno. Para masampal lang namin paulit-ulit yung mga putang inang mga kakampi namin na nagpakamatay kaming tatlo. Para sa kalaban, namatay na lang kami lahat. Galit pa rin kami sa mga Marcos na yan. Iniihaw na kami dito kasama ni Ferdinand Marcos Sr. dito sa impyerno.
Pero galit pa rin kami, hindi pa rin nawawala ang galit namin. Putsang na, nakatusok sila sa barbecue, nagsusuntukan sila sa sobrang galit nila sa isa't isa. Tapos eto, sila De Lima, sila Llama, sila Leni Robredo, sila Risa Ontiveros, sila Kiko Pangilinan. Putang ina niyan, kakampi na nila si Bongbong ngayon, walang iya na yan. Hayop. Tapos ito pa, yung pamangkin, yung apo na si Kiko D. Si Kiko D, putang ina niyan, ganun din. Hindi ma-call out yung corruption ni Bongbong. Lahat puro Sara. Talagang talagang kalaban talaga ng kalaban talaga ng kadiliman ang mga mabubuti. Kita mo, lahat galit kay Inday Sara kasi si Inday Sara mabuti. Lahat sila kampo ng kadiliman. Putragis, wag kang gagawa ng masama kasi igigisa ka araw-araw sa sangkutsahin kang ganun, nahihilo ka na, mapapaso ka pa. Araw-araw ka rin sinangkutsa ka na, iihaw ka pa. Totoo, nagsasabunutan yan sa ihawan. Si Bongbong, si Ninoy, si Pinoy, tsaka si Cory, putsang inan yan. Hanggang dyan sa impyerno, di pa rin tapos yung away nila. Pagdating dito sa buhay, pagdating dito sa laya, putya yung mga kakampi nila. Yung mga dati nilang kaaway, kakampi na rin ng mga kakampi nila, ang sakla. Sabi ni Jorcia ba yan? Boss Dada, akala ko ba si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy? Bakit ngayon magkakakampi na silang lahat? Yun na nga ang kakapal ng mga mukha araw ni Ninoy, panay pang let us all remember the death and the sacrifice of Ninoy. Gago, kayo ang dapat na pagsabihan yan. Alalahanin ninyo na si Pinoy, na si Ninoy at si Cory, putangin na namatay kakalaban dito sa mga magnanakaw na mga Marcos na ito. Tapos kakampi nyo, kung di ba kayo mga gago? Kaya nga si Leni Robredo, parang din yan Parang kaya nga ang utak niyan dilawan. Tingnan mo pinapatay daw ni Marcos si Ninoy. Ilan na naging presidenteng Aquino? 2. Meron pang isang senador na Aquino. Putangin, hanggang ngayon sa sobrang tanga ng mga Aquino na yan, hindi pa nila nakikita sino talaga nagpapatay kay Marcos. Chris, South Korea, Boss Dada, pabati sa mga taong grasa sa Hansol Villa. Hansol Villa, yung mga taong grasa dyan, maligo naman kayo. Di ba? Hindi nyo na yan? Hindi kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Let us remember the sacrifices of Ninoy Aquino. Tangina ninyo, nagsakripisyo na nga yung tao para sa inyo Tapos, kayo mga nandito, itinuloy nyo. Hindi nyo itinuloy yung laban niya, putya, tinapos nyo Nakipagkasal kayo sa mga magnanakaw, na galit sila hindi kayo nandidiri niyan. Kayong mga dilawan, di kayo nandidiri na ganyan. Martial law, pinapatay yung mga lolo ninyo. Tapos ninakaw yung mga pera natin. Ngayon, merong utang si Bongbong Marcos na 200 plus billion. 200 plus billion, putang ina niyan. Utang niya sa bayang Pilipinas, hindi binabayaran ng tarantado, matatapos na yan. Pag natapos yan si Bongbong at yan namatay, utang ina, tingnan ninyo, yung 200 billion, thank you na yun. Salamat na yun, wala na yun. Kita nyo, lahat ng hinahabol ng gobyerno na ill-gotten wealth nila, nanalo na sila, wala na tayong mahahabol. Tapos putang ina, ang sigaw ng mga dilawan ngayon, impeach Sara, tarantado. Hindi si Sara problema. Hindi si Sara problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas, etong mga lahing mga Marcos na mga magnanakaw na ito, Pinoy. Ayaw naman din kasi ni Pinoy at ni Ninoy sunduin, kaaway nga nila Kaya nga hindi pa nangangamatay yung mga loyalista na yan kasi kaaway nga ni Pinoy at ni Ninoy, sila ngayon nasa impyerno Pag napunta yung mga yun, di magsusuntukan na sila doon. Kaya sabi nila, gumawa kayo ng annex. Doon nyo sila dalhin. Hindi ba? Nag-send ako pang candy mo, Boss Dada. Maraming salamat sa pang candy baka mabungi tayo niyan, masama ngipin niyan, pero dahil nag-send ka, okay. Maraming salamat. Nandiyan dyan sa baba yung Gcash natin. Gusto niyo maging masaya ang buhay natin? Nandiyan dyan sa baba yung Gcash natin. Sige na, magbali-balita na tayo. Masyado na kayong mga kuripot naman kayo. Walang hiya kayo, pinapagod nyo si Boss Dada magbalik tanaw tayo sa nangyaring kasi gusto nila magbalik tanaw. Kaya nga napapansin nyo, post ko sa Facebook, pangaasar sa kanila. Kasi alam niyo, sa totoo lang, yung mga nagyan, sila Llamas, sila Kiko Pangilinan, sila yung Makabayan, si Leila de Lima, yung mga post nila na tungkol sa kay Ninoy, inaasar man lang tayo ng mga yan.
Sa totoo lang, putya na yung mga yan, ano naman, wala naman talagang halaga yung ginawa ni Ninoy. Pinakinabangan lang nila si Ninoy, sa totoo lang. Wala namang halaga yung ginawa ni Ninoy para sa bayan Pilipinas. Ano ginawa sa bayan niya? Namatay lang naman, dami naman namamatay sa mundo. Siya lang yung namatay na feeling niya, siya na nagligtas sa Pilipinas. Ulul, marami kang kasabay na namatay nun. Hello, Windel. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Magandang gabi sa inyo dyan sa Amerika. O, ngayon, kaya yung pagpo-post nila tungkol kay Ninoy, sa araw ni Ninoy, gusto lang nilang maging relevant at at the same time, gusto nila kayong asarin. O, kaya ako, pinag-aasar ko rin sila. Trending lahat ng post ko sa Facebook. Noong panay ang post nila kay Kian, doon sa adik na bata, oo, na may test pa daw kinumagahan. Utang na yan. Anong test nga yung drug test? O, so ngayon mga bossing, nung post sila ng post tungkol kay Kian, inaasar lang din nila tayo noon. O, putyang ina. Nag-counter post din ako. At lahat ng post ko, puro pantarantado. O, kita mo, trending. Asaran sa social media, asaran lang. O, sa social media, kung marunong kang mangupal, kailangan marunong kang tumanggap ng kakupalan. O, kaya ngayon sinasabi ko, dito kay Percy Sendenya, Oo, pangit ka na, maarte ka pa. Tangina, tinodo mo naman lahat. Hindi ka naman prinsesa, hindi ka naman Disney princess. Kumbaga sa Beauty and the Beast, beast ka. Oo, kaya yung mga ganyan, huwag kayong masyadong pikon, huwag kayong mga balat sibuyas, hindi naman kayo kagandahan, hindi naman kayo kalinisan, huwag kayong masyadong marte. Tangina ninyo. Nag-send ako Gcash pa shoutout o shoutout sa iyo Aisteru Marie, mabuhay ka ha. Windel, ang dilim nga Oo nga. Ewan ko ba't madilim. Makakampon na yata ng kadiliman yung mga nanonood sa atin Puro madilim na. So ngayon, eto. Ginamit lang nila oportunista para sila ang mamuno. Totoo yan. Ito, pakinggan natin itong report nitong isa pang tarantado ito Pero pakinggan natin yung report niya patungkol kay Ninoy na namatay. Alalahanin natin para maalala ng mga dilawan. Na namatay si Ninoy dahil sa mga Marcos para sisihin ng taong bayan si Marcos. Na ngayon, mga kakampi na niya. Kaya nga, kung iisipin mo, ano kaya ang iniisip ng mga Aquino dyan sa impyerno? Nitong mga panahon na yung kanilang mga kasamahan sa pakikipaglaban, putyang ina, syota na ni Bongbong. Sinisip-sip na yung puwet ni Bongbong. Eto. Anim na pungulo na ang umupo sa Malacanang. Dalawa sa kanila, Aquino. Pero hanggang ngayon, bakit hindi pa rin matukoy-tukoy ang mastermind sa pagpaslang kay Senador Ninoy? Yun. Sa dami-dami ng mga Aquino, hindi pa nasa gobyerno, tangina gusto nilang solusyonan lahat ng problema ng Pilipinas. Itong mga hayop na Aquino na ito. Gusto nilang solusyonan yung problema ng Pilipinas, pero yung nagpapatay sa kanilang pinuno na si Ninoy, puta hanggang ngayon di pa nila natutukoy. Palagay ko yung nagpapatay kay Ninoy, patay na rin ngayon ganyan kawalang utak, kawalang kwenta yung mga Aquino na yan. Hindi nila nahanap yung sino talaga nagpapatay. Oo, alam natin si Marcos ang nagpapatay dyan. Pero yung ma-pinpoint at masolusyonan, ma-case close talaga ito. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin to. Sabi ng Marcos, hindi daw sila pumatay. Sabi ng mga Aquino, sila ang pumatay. Ang sinabi na away sila. Ikaw pumatay. Hindi ako pumatay. Away. Putsang ina, tapos nag-lips to lips sila. Sa tagal nila nag-aaway, tangina niyan, ang ending din pala maglalaplapan din pala yung mga tarantado na yan. Ganun din ganun din kay Jesse Robredo. Ito si Leni Robredo. Di ba? Namatay yung asawa niya. Maraming mga haka-haka na mukhang sinabotahe yung pagkamatay ng asawa niya. At ang sumabotahe, mga kakampi nila. Mga dilawan din. Anong ginawa ni Leni Robredo? Ayun. Sumakay ng bus. Ito si Leni Robredo, napakakupal. Tangina, may pinapakalat yung mga pinklawan ng mga tarantado. Gusto ko lang palang sumegway May mga pinapakalat yung mga pinklawan ng mga ulol. Daw si Leni Robredo daw ay nag-loan daw sa GSIS. Nag-loan daw sa GSIS para may pampagawa daw siya ng solar panel niya. Siguro yung bahay niya, baka kailangan na niyang isolar. Nag-loan daw siya sa GSIS. Gago. So parang ang pinapalabas nitong mga dilawan, alam mo yung style ng mga dilawan, tanga talaga Ang pinapalabas ng mga dilawan na si Leni Robredo hindi yumaman nung siya ay naging congressman, siya ay naging vice president, hindi siya yumaman, kailangan niya pang mag-loan para lang magkaroon siya ng ganito. Ulul! Salamat sa pailaw. Windel madilim siguro kaya si Leni Robredo madilim din sa kanila katulad sa channel natin kaya nagpapailaw sila doon. Solar para mas tipid. So sabi ko, gago din talaga itong mga dilawan na ito. Hindi naman tanga mga Pilipino Alam naman natin si Leni Robredo may mga mamahalin na mga
Mamahalin na mga bag. Putang ina niyan, may pambili siya ng mahal na bag, wala siyang panggawa ng solar panel niya. Ilan man yung mga bag na mamahalin na nakikita sa kanya. Yung mga anak nga niya, napapaaral niya sa ibang bansa eh. Wala siyang pampagawa ng ng solar panel. Ang dami naman eskwelahan dito sa Pilipinas. Bakit mo pa ipapadala doon? Board and lodging. O tapos, allowance pa. Tuition fee pa. Alam mo ba yung anak ni Manny Pacquiao kung magkano ang tuition fee? Ha? Alam niyo magkano? Ang tuition fee per year nung anak ni Manny Pacquiao parang 30 million pesos. Ganun kamahal magpaaral doon. 3 anak mo, pinaaral mo sa ibang bansa. Putang ina, maglo-loan ka sa GSIS pampagawa ng solar panel. Bobo. Ina ninyo. Gagawin nyo pantanga yung mga Pilipino. Tangina niyan. Ganun siya katanga. Mantakin mo, naging congressman, naging mayor pa ngayon. Tapos, naging naging vice president pa. Di ka nakaipon. Hindi ka man nakaipon kahit na na konti para may pampagawa ka ng bubong. Ulul. Tangina ninyo, gagawan nyo pa kaming mga tanga. So, gusto nyo maniwala ang taong bayan na si Leni Robredo, si Leni Robredo sumasakay ng bus? Gago? Wala ba sasakyan yan? Meron pa, nakapilipinyana siya, sumakay ng tricycle. Bobo ka. Di sana, sumakay ka muna ng tricycle. Pagdating mo dun sa area, dun mo sinuot yung Pilipinyana mo. Ganun ka bobo si Leni Robredo. Tapos gusto nyo maging presidente ng Pilipinas yan. Putang ina niyan, gagawin sa Pilipinas. Hindi niya napaunlad yung sarili niya. Tapos magiging presidente siya ng Pilipinas. Paano tayo pauunlarin ng ulul na yan? Ang mahal mag-aral sa Amerika, boss. Kaya mga estudyante dito naglo-loan. Yes, kaya may student loan. Sobrang hirap. Ang mga Amerikano na ngayon, hirap pa silang paaralin yung mga anak nila sa Amerika. Tapos tayo dito sa Pilipinas, ang hirap-hirap ng bayan natin. Pinapaaral nyo yung mga anak nyo dyan. Maniniwala kami, maglo-loan siya sa GSIS. Para lang may pampagawa siya ng bubong. Bobo. Ganon katanga si Lenny. O maglo-loan siya para may pampagawa ng bubong. Tapos gumagastos siya sa pagpaparal ng anak niya sa malayo. Kung pinag-aral mo yan dito, di ang laki nun natipid mo. Utang ina ninyo. Mag-aaral sila sa Amerika. Uuwi sila sa Pilipinas. Dito rin man sila magtatrabaho. Gago, dito mo na lang pag-aralin. Putang ina, ganyan, kapuro lang utak niyan. Parang lapis na walang tasa. Sabi nga ni Bendo King official, binanggit mo lang si Tory, dumilim na yung channel. Di ko nga rin alam. Putang ina, kasi may mga nagbabanggit pa kay Tory. Salot yan eh. Di ba? Ganun kabobo yung mga sila, yung mga Aquino, ganun din kabobo. Ilan silang umupo sa gobyerno, hindi nila nalaman kung sino pumatay dito sa tsuhin, lolo nila. Tangina, sa sobrang bobo nila. Sa sobrang bobo nila, dati galit na galit sila sa mga pumatay sa tsuhin nila, ngayon mga kakampi na nila. Ganyan. Walang iya kayo. Aquino noong August 21, araw na to, 1983. Sino nga ba tunay na nag-utos? Siyempre, sino pa ba yung unang titingnan noon? Agad naglabas ang pahayagan na kupunong si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na wala siyang kinalaman sa pagpatay at agad na inginuso ang kanyang paboritong suspects, ang mga komunista. Siyempre, walang niniwala sa kanya. Bakit naman gagawin ng NPA yun? Di ba si Marcos na rin mismo ang nagsabi na komunista raw si Ninoy? Oo nga naman. Bakit daw gagawin ng komunista na patayin yung komunista? Gago, gawain nila yun. Gawain ng komunista, yun. Sa totoo lang, yung mga komunista, pag aalis ka na sa komunista, putangin ng yan. Ililibing ka na ng buhay, ganun. Kaya ang dami nilang mass grave eh. Pero kung si Marcos, ganun na nga ba kasimple yun? Ganun ba karami trumabaho si Marcos sa kilala sa kanyang pagiging mabusisi at maingat na pagpaplano? Yes, magaling talaga magplano mga Marcos. Planado nila lahat, paano ubusin pera ng taong bayan. Kaya paano ipapapatay mo si Ninoy ng ganun ka ng ganun ka barubal? Sistematiko 'yan. Ang utak ni Marcos Sr., putyang ina, pulido. Pulido 'yan. Pag nagnakaw 'yan, puta walang ititira yan kahit isang kusing. Ubos, limas. Mahilig daw ang mga Marcos daw, mahilig talaga maglinis eh. Malinis ba sila sa bahay? Hindi. Puta, malinis sila sa kaba ng bayan. Ang hilig nila linisin yan. Communist terrorist yan sila. Itong mga, sabi, ito na nga, tinan mo, hanggang ngayon, kailan pa namatay ito si Ninoy? Kupal yan. Ang tagal na namatay nitong gagon to, 2 presidente na yung umupo, ang dami na nilang mga naging senador, hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin sinong pumatay dito sa hayop na ito. Ganyan kabobo mga Aquino. Ganyan kabobo mga Aquino. Samantalang yung mga Duterte, isang beses lang umupo yung mga Duterte, nakuha nila nagkaroon sila ng access sa intelligence gathering and community sa Pilipinas. Nalaman na kagad nila sino mga adik dito. Sino mga adik na mga nakapwesto. Ayun, nakita na nila. Sirang-sira na sa kanila yun. Nakita nila doon si Bongbong, nakita nila doon si Lagdameo. Ang dami. So ang ginawa ng mga Duterte, kita mo inayos nila kagad. Di ba? Eto mga ito, utsang nang tatagal na sa gobyerno.
sariling problema ng pamilya nila hindi nila masolusyonan. Si Bongbong na lang. Ang tagal na nila mayaman. Ang tatay niya nagnakaw, ang nanay niya nagnakaw, pati siya nagnakaw, di umano yung anak niya nagnakaw din, yung pinsan niya nagnakaw din. May utang sa Pilipinas, di mabayad-bayaran. Kupal, parang si Luistro. Para si Luistro lang, oo. Ang dami nang natanggap na maleta, di umano. 8 milyon man lang yung utang nila sa law firm nila Inday Sara Duterte. Putsang ina, hindi na nga nagbayad ngayon kung ano-ano pang ginagawa dyan sa impeachment, hayop. Kakapal ng mga pagmumukha. Hindi rin daw estilo ni McCoy ang assassination. Sa katunayan, kung gusto lang daw ng Pangulo, dapat tinuluyan na nung nahatulan ng death sentence ang military court noon, 1978 si Ninoy, nabrad pa niya sa Upsilon Sigma Phi. October 14, 1984, binuo ni Marcos ang Agrava Commission para imbestigahan ang Aquino Galman murder. Hindi mula sa kanyang kagadahang loob, pero sabi ito rin matapos pagbantaan ng ilang miyembro ng US Congress na puputulan ng military aid ang Pilipinas kung hindi agarang magkaroon ng pagtutukoy ng salarin. Matapos ang more than 20,000 pages ng testimonya at halos 200 saksi. Rekomendasyon ng Agrava Commission na ang krimen ay isang military conspiracy at dapat kasuhan si General Fabian Ver, ang AFP Chief of Staff, kasamang 26 pang mga pangalan. Kasi na, sino pa nga bang meron kakayahan at access? Unless mala Jason Bourne o John Wick pala kumilos itong tinuturong gunman na si Rolando Galman. Pero December 1985, napawalang sala si Ver at binalik sa pwesto. And after 10 years, namatay na lang si Ver sa Bangkok na hindi na ibunyag ang katotohanan. Taong 1990, hinatulan sa Sandigan Bayan ang 16 na tao kasama si dating Air Force Master Sergeant Pablo Martinez ng Noy Aviation Security Command ng Philippine Air Force. Pero 2014, namatay sa isang hit and run na aksidente si Martinez habang nagbibisikleta sa kahabaan ng Roas Boulevard. Malas o kadudo-duda masyadong timing? Hanggang ngayon, may mga conspiracy theory pa din. Imagine. Ganyan kabobo yung brand ng politika ng mga Aquino. Siyempre, the first thing to do, kung nakaupo ka sa pwesto, is to give justice kung merong injustice. Tama? Kung merong crime, nasa pwesto ka na, you have all the intelligence, you have all the power, you have all the agencies of the government, gamitin mo na lahat yun to solve this issue. Sa dami nila, wala silang na-solve na issue. Oo, eto namang yung mga dilawan ganun din. Ang dami na nilang mga dilawan, Ninoy. Ito si Kiko, panay ang Ninoy. Ito si Dilima, panay ang Ninoy. Ang tagal nilang senador. Ang tagal nilang mga nasa pwesto. Bakit hindi nila nasosolusyonan yung problema ni Ninoy? Ninoy kayo ng Ninoy. Taon-taon Ninoy kayo ng Ninoy. Buti pa yung mga Marcos. Yung mga Marcos consistent. Bakit? Yung mga Marcos, yung unang panahon pa lang, magnanakaw na sila. Pag upo nila ulit ngayon, magnanakaw ulit sila. Ang gagaling. Panis. Sa totoo lang, mas magaling talagang mga Marcos sa mga Aquino. Bakit? Mantakin mo, di ba, kininakaw ng mga Marcos ang pera, galit na galit sila. Kalaban, ito si Ninoy, ang ginawa, pinapatay si Ninoy. Pagpatay kay Ninoy, nagalit sila, never again, pinaupo pa itong bago. Pag upo nung bago, sa sobrang galing nung bago, kinaibigan silang lahat. Madam Sean, salamat sa salamat sa Amerika. God bless you. So, ganun. Kinaibigan niya lahat. Nakakalimutan ng mga tarantado. Binigyan lang sila ng lollipop. Nakalimutan yung mga pinaglalaban tsaka mga prinsipyo nila. Tangina niya. Tapos ngayon, naaalala nila yung pagkamatay ni Pinoy, ni Ninoy at tsaka ni Corin, inaalala nila. Pero hindi nila maalala na aso na pala sila ni Bongbong ngayon. Hawak na silang lahat ni Bongbong sa liig. Walang hiya kayo. Ganyan kagaling si Pipi Sara, buhay pa siya, may suspect na. Kung sino ang papatay sa kanya. Oo, di ba? Alam na ni Sara kung sino papatay sa kanya. Itong mga Aquino na to, sa sobrang mga tanga, hanggang ngayon, namatay na yung pinuno nila, hindi pa nila alam kung sino nagpapatay sa pinuno nila. Si Inday, papatayin pa lang, alam niya na. Sinabi nga niya pagka ako namatay, alam niyo na kung sino nagpapatay sa akin. Walang iba. Kaya kumausap na siya ng espiritong ligaw. Na pag namatay ako, patayin mo rin sila. Ganon. Mukhang kahit ilang Aquino pa at ilang Marcos pa ang maging Pangulo balang araw ay hindi na yata malalaman kung sinong tunay na mastermind. Ang mas mahalaga raw ay pag-usapan ang naging... Mabuti pa si Magellan. Di ba mabuti pa si Magellan. Alam nila kung sinong pumatay kay Magellan eh. Ang tagal-tagal na nun. Ilang daan taon na yun. Noong napatay ni ilang daan taon? 500 years ago? Pag tinanong mo yung bata, sino pumatay kay Magellan? Sila Lapu-Lapu. Alam nila. Alam natin lahat nang pumatay kay Magellan, sila Lapu-Lapu. Mantakin mo kay Ninoy. Ilang presidente ng Aquino dumaan. Ilang mga dilawang tae na yung mga nakikiramay sa kanila.
at naging mga senador, hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung sino nagpapatay kay Pinoy. Putang ninyo, mga bobo kayo. Ang tatagal. Pagsasampaling ko kayo ng tsinelas na may tae eh. Ha? Mga gunggong kayo eh. Sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Kusinero. Oh, kusinero. Ginawa siyang escabeche. Oh, di ba? Kahulugan ng kanyang naging kamatayan na ngayon ay pilit na binabago. Ayan oh, ilan na lang sila nag-uutuan, mga kain suka, parang iilan na lang sila, wala na. Putang ina, nauubos na talaga lahi ng mga nauubos ang lahi ng mga Aquino, pati yung mga naniniwala sa mga Aquino, nauubos. Sino ba naman di putang ina yan? Dalawang presidente na dumaan pagkatapos na namatay yan, hindi pa nasolusyonan yan. Tapos gusto natin solusyonan natin yung pagkamatay kay ni Kian de los Santos. Yung pagkamatay ni ganito, ni ganyan. Tapos yung kay Nino, hindi nyo pa sinusolusyonan. Ano ba naman yan? Dinudumihan ng mga trolls ang kasaysayan. Pero bago tayo magtapos, kung patibayan lang ang usapan, ito ang isang larawan ng August 21, 1983. Salamat, J-Pax, at saka kay Zufer. Mabuhay kayo, mabuti na lang. Mabuti na lang. Si Chris, nandiyan dyan. Ay, Juana Bet, maraming salamat, Boss D. Para sa mga lultong mumura sa mga kawatan sa gobyerno, maraming salamat. Hindi tayo hinto. Murahin natin yan, met-mea. Ulit-ulit. Todo-todo, walang preno. Ha? Ito, corny naman nitong balita. Pati si Enrile, patay na yan eh. Oh, ano pa yung mga balita tungkol dyan kay Pinoy? O, yan man ang balita ngayon. Dahil yan ang pinapakalat ng mga hayop na mga dilawan tae. Sige, balikan natin yung 43rd death anniversary ni Pinoy. O, sige. Ninoy pala. Buhay Ninoy. ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Pilipino. Buhay daw ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Pilipino. Sa lahing Engkanto siguro. Sa lahi ng mga bobo at lahi ng mga dilawang kain-tae. Siguro buhay yung kanyang alaala. O, pero pagkatapos niyan, bukas, nakalimutan na ulit. Nakalimutan na ulit. Putsang ina, gumawa pa sila ng yung putsang ina, kaek-ikan, puro kaek-ikan. Alam mo kaya sinusukan ng taong bayan itong mga putang inang dilawan na ito? Walang ginawa kundi kadramaan, kundi mo gawan si Ninoy ng estatwa. Ngayon naman yung putsang ina, yung alam mo yung pag namamatay ka, binodrawingan ka ng chok, ginawa naman siya ng ganun. Nakakatawa nga sa social media, pinagtatawanan yung yung nakaganon siya, patay, putang ina niyan. Sabi ko, abnormal talaga tong mga dilawan na ito, at maubos talaga tong mga ito. O kaya magtayo tayo ng isang isla diyan sa total, gusto naman nila atin ang South China Sea, di ba? Yung isang isla diyan, baka pwede lahat ng dilawan sa buong Pilipinas. Puta, pagsama-samahin doon. Kasi yan, plague yan eh. Para silang mga ketong, kumakalat yan. Oo. Delikado yan, parang bulutong yan, kaya sore eyes. Yung sore eyes, pag tumingin ka daw sa mata ng may sore eyes, mahahawa ka. Ganyan yung mga dilawan, sakit yan sa utak. Oo, yan ang talagang hindi lang PWD yan, that may sariling ID mga yan. Di ba ikaw, pilay ka, ngongo ka, bulag ka, bingi ka. Oo, tapos PWD ka, Persons with Disability. May card ka. Oo, may card na gano'n na pwede ka may discount ka. Pag ako naging presidente ng Pilipinas, putsang nagagawa ko ng sariling card para sa mga dilawan. Ang dilawan card. Yung dilawan card na yun, bawal sila pumasok dito sa Metro Manila. Bakit? Kasi sobrang bobo ng mga yan. At sobrang salot sa lipunan ng mga nakakahawa yan. Matindi pa sa sakit na na galis. Hindi lang yan basta-basta mental disability. Oo. Oo, matindi, tama ng sa utak na itong mga dilawan na ito. Tinan mo kung ano-anong ginagawa. Oo, kasi yung mga dilawan, mas masahol pa yan sa mga PWD. Kasi nakakita naman yan, pero bulag-bulaga. Nakakarinig naman, pero bingi-bingihan. May mga bibig naman, hindi naman mga pipi, pero hindi kayang magsalita. Pagka nakakita pag nakakita ng kahit anong mga katarantaduhang ginagawa na itong administrasyon, wala sila nakikita, selective. Pero pag sila Inday Sara, putsang ina, ang iingay ng mga hype na yan. Kaya dapat yung mga dapat ang pagiging dilawan, ko ako naman maging senador, gagawa ako ng batas. Pag dilawang ka, kriminal ka. Ang pagiging isang dilawan na hindi lang mental disorder. Hindi lang psychological disorder. Ang pagiging isang dilawan ay krimen yan, krimen sa bayang Pilipinas yan. Glitch yan. Parang yung bunganga ni Percy Sendenya. Yung tabinging nguso ni Percy Sendenya ba yon? Yung tabinging nguso niya, parang factory defect ba? Factory defect yan, boss. Pucha yan yung mga lumalabas sa conveyor, maayos naman, pero may mga produkto na mga nakaganon. Kahit naman dapat nakaganyan yung produkto, pero may mga produkto na nasisira ng makina. Si Percy, isa doon. Factory. Sino dito nagtatrabaho sa factory? Hindi ba? Tinitingnan nyo yung mga lumalabas doon sa conveyor kung maayos. Kapag may mga reject, di ba? Yan.
Yung mga reject, Dilawan, Loyalista, si Persil Sendena, yan yung mga depektong lumabas doon sa makina. Kaya dapat yung mga yan, tinutunaw ulit, hinuhulma ulit, ganon. Boss D, si Galman ba talagang tumapos kay Ninoy? Putang ina, hindi ko alam. Yung ang mga kamag-anak, hindi nila alam. Ako pa, sinusuka ko nga si Ninoy. Sa akin mo pa itinanong. Putang ina, kung sino man ang pumatay kay Ninoy, dapat nga ginagawang bayani Oh, 'di ba? Oh, ganun 'yon, yung mga Dilawan, Loyalista, si Percy. Yan yung mga yung mga defective ba, yung mga lukot-lukot na mga na mga lumabas doon sa makina. Yan ang panawagan ng pamilya at mga taga-suporta ni dating Senador Ninoy Aquino sa pag-alala sa kanyang 43rd death anniversary. Yan Mantay mo 43 years na. Oh, mas matanda pa sa akin, 22 lang ako. Hayop yan. ang agenda report ni Lade Cabagani. 43 taon matapos ang pagpaslang kay former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Huling nagtipon ng kanyang pamilya at mga Puta, nagtipon yung mga pamilya, tuwan-tuwa pa oh. Meron ba nalulungkot na ganyan? Putang na lalaki ng mga ngiti nyo. Kasyang-kasya yung 5 titi sa bibig ni yung anak ni James Yap. Okay lang inan yan. Ganito ba yung mga ganito ba yung mga nalulungkot? Buisit kayo. Dahil pagka ganyan, inaalala ang pagkamatay, may inaalala yung pagkamatay na ang saya-saya ninyo. Dapat tayo, kayo, ganyan, taimtim, malungkot kayo, ganun, nakaganyan kayo. Isang bumagapon yan. Namimiss ko na si Tito. Namimiss ko na si Lolo. Sana mahuli na yung pumatay sa kanya. Di ba? Nakita mo, ang sasaya. Utang lang yan, hayop yan. taga-suporta para alalahanin ang kanyang buhay, sakripisyo at legasiya. Nagkaroon ng misa sa Mausoleo ng Aquino family sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Panawagan nila, panatilihing buhay ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Filipino. Tinan mo yung mga gago, ang dudumi oh. Tangin na, tinan mo to itsura niya. Ito nasa harapan, ginaya pa si Ninoy oh. Wala naman bigote si Ninoy, putangin na nito. Abnormal. Tamo, nakaganon. Siya nakaganon, yung isa naman nakaganon. Nakaputangin na itong mga gangster eh. Di ganito si Ninoy. Putangin na ginanon eh. Yung, putya ano yan? Gangsta's Paradise. Hayop naman talaga itong mga to. Kita mo yung isa naman, putang ina yung daliri niya, balik-baliko na. Tangina niyan, paputol nyo na iba yung mga daliri. Ang itiran nyo ito na lang dalawa para talagang putya na isa puso nyo si Ninoy. Dok, punta ka hospital, Dok. Pakiputol tong pakiputol tong 3 ko pang daliri. O bakit? Masyado ko mahal si Ninoy. Gusto ko ito lang ang daliri ko. Dalawa. Mukhang mga amoy araw. Oo nga. Ay, malamang sa malamang. Putangin na itong mga itsura na itong mga ito. Hindi pa kayo naubos. Sabi ko nga sa inyo, mga sakit to. Ito, picturean nyo yan ha. Pag nakita nyo sa kalsada, iwasan ninyo. Nandudura yung mga yan. Dinaluhan ito ng magkakapatid na Aquino at kanilang mga pamilya. Present din ang ilan sa mga dating cabinet officials ng Pinoy administration. Sama na kayo. Sama na kayo. Wala ang problema yun. Kung naaalala nyo pala, na kayo? Sumunod na kayo. Wala may pakialam. Pero wala na nagpupunta. Oh. Kita mo, kahit yung mga kakampi nila ngayon, sila De Lima, wala na nagpunta. Nagpost na sila sa social media, wala na silang time para magpunta mismo dyan. Hype yan. At ilang taga-suporta ng pamilya Aquino mula sa August 21 movement. Diba may August 21 movement pa? O, tangina ninyo, mamamatay na kayo lahat at tatandaan nyo na. Oh. Gumaganyan pa kayo. Si Chris Aquino na hindi nakadalo dahil sa iniindang sakit na represent ng anak na si Bimbi. Binalikan naman ni Kiko Aquino. Ito ang bagong baliw. Tangina yung mga ganyang mukha, mukhang mangangagat eh. Oh, puta, pag nakita mo yung mga ganyang mukha, parang iniisip niyan, saksaking ka eh. Ganito yung mga mukha ng mga serial killer sa Amerika. Oo, puta, yung mga ganito. Delikado yan, tangina. Pag nakita ka niyan, tiningnan ka niyan, puta, duraan ka niyan.
Okay na, ito yung nangingisay eh. Ito yung nangingisay kapag nangingisay kapag nag-i-speech. Putang ina, sobrang galit niya talaga sa sobrang galit niya talaga sa mga Duterte. Kala mo Duterte nagpapatay sa lolo niya. Utang ina niyan. Ingat kayo dito ingat kayo dito, delikado to. Baka mga gato, may rabies to, hindi pa nagbabakunahan yan. Di ang mga salita ni Ninoy na the Filipino is worth dying for. Oh, utang ina, ano naman drama mo? Today, because of all of the things that are happening around us in the country, maybe even the world, Ulul. Everything that's happening around us, in country, around the world. Tang ina mo, pati mundo? Problema nyo? Hayop kayo? Oh, pati mundo. Oh, nawala ako Pati mundo, problema nyo. Putsang ina, hindi nga kayo pinoproblema ng mundo. Putsang ina niyan. Pati problema ng ibang mundo. Ano yan? Sakop ni Ninoy yan? Putang ina, matindi tama nitong batan to. Inumin nyo to. Itong batan to, ano kayong vitamins nito? Sampal? Ay, nakalog siguro utak nito, no? being robbed of hope. And I think Lolo Ninoy is a very good example of someone who didn't let people take hope from him. Ulul, di mo nga kilala yan eh. Tanga mo, di mo nga inabutan yan. Hindi mo inabutan yan, lolo mo, tanga. Buti ako, yung lolo ko, inabutan ko. Alam ko talaga na matinong tao yung lolo ko. Pero ikaw, di mo inabutan yung lolo mo. Ikaw nga, wala kang tino eh. Sigurado yung lolo mo, mas walang tino. Ang tangin ng lahi ng mga kilo na ito, no? Siguro Aspilet, baka palagay ko sa Itotek. Lolo Ninoy himself admits that there were times when he doubted. There were times when he said that parang mas mahal pa ng mga Pilipino yung kanilang mga tanikala kaysa sa mga karapatan. Itong tanikala, ayos Mas mahal pa ng Pilipino yung kanilang mga tanikala. Gago. Ano mo nalaman yun? Patay ka pa nun eh. Wala ka pa nga nung martial law. Huminto ka nga. Wala kang alam, boy. Armaldo Aquino. Puta, ito Aquino to. Pero siguro hindi naman to lahing Abnoy. Armaldo Aquino, mabuhay ka ha. At kalayaan nila. But I think by the time that he was freed, by the time that he was sent to exile in the United States, he, I think, had made up his mind that no, the Filipino is indeed worth dying for. Nak ng putang ina mo, man drama, gago, mag-apply ka kay Mag-apply ka kay Coco Martin. Mag-artista ka na lang. Tanginan yan. Tapos ang role mo, baliw. Natural na natural. Tayo pinagsasabi nito. Nagpunta raw sa Amerika, tapos napag-isip-isip din ni Ninoy that the Filipino is worth dying for. Gago. Putya ka na, akala nga, alam mo kung babalik lang si Pinoy sa dati? Alam ba, may time machine, babalik si Pinoy. Putangin na sabihin ni Pinoy. Hindi na ako nagpakamatay. Mga walang hiya kayo. Tangina ninyo. Nag-hunger strike ako. Putyang ina niyan. Kung ano-ano mga sakit ang inabot ko. Pinasabugan pa kami sa Plaza Miranda ng Granada. Putyang ina niyan. Tapos pinatapon pa ako sa Amerika. Ang tagal ko nalayo kay Cory. Tapos pag uwi ko dito, putyang yan, malalaglag pa ako sa eroplano. Only to find out, putya nagrarally kayo, ibang pangalan ang minumura ninyo. O tsaka yung kalaban natin nandoon sa palasyo eh. Tsaka buti pa yung asawa ko eh. Sabi niya si Cory, ginawa niyan lahat para mahadlangan ang pagbabalik ng mga Marcos. Ganon din si Pinoy. Ginawa niya ang lahat para mahadlangan ang mga Marcos. Putya nung namatay na yung tatlo, hayop yan. Si Chris Aquino, si Bimbi, nagpunta sa Malacanang, nagpa-picture pa sa asawa ni Marcos. Aray! Aray ko, bes. Ang saklap. Ang atom leader na si Volt Bohol, naniniwalang nananatiling simbolo si Ninoy ng pakikipaglaban. Tama, simbolo si Ninoy ng Puta, tingnan mo tong kalbo sa gilid. Simbolo si Ninoy niya. Simbolo si Ninoy ng pagiging abnoy. Oh, di ba? Simbolo si Ninoy ng pakikibaka para sa kalayaan at demokrasya. Dahil taong bayan mismo nakarealize nung nilibing si Ninoy na hindi pala tayo nag-iisa lahat. Kasi before Ninoy was martyred, a lot of Filipinos thought that we are alone in that feeling of wanting to be free from the dictatorship. Ayun. Free from the dictatorship and now fucking the same dictator's son. Nagpapatira kayo sa puwet kay Bongbong eh. Ang ina ninyo, lahat kayo, paakyo kayo. Kayo lahat ng mga dilawang kayong putang ina nyo, mga ipokrito kayo. Naalala nyo naman pala yung mga paghihirap ni Ninoy.
niliberate ni Ninoy ang mga Pilipino. Hindi tayo nag-iisa. Pare-parehas pala tayo. Gusto na nating makalaya. Putang ina ninyo, bakit kakampi nyo si Bongbong ngayon? Ha? Bakit kakampi nyo si Bongbong ngayon? Bakit si Sara, galit na galit kayo? Si Sara ba nagpapatay kay Ninoy? Si Sara ba nagpapatay kay Pinoy? Si Sara ba nagpapatay kay Jesse Robredo? Gago pala kayo eh. Dag ni Bohol, hindi dapat matapos sa mga salita ang pagpaparangal sa legasiya ng dating senador. Kailangan umanong maisabuhay ito sa pagkilos, kabilang ang patuloy na pakikipaglaban kontra korupsyon. Yun lang, pakikipaglaban kontra korupsyon. Tapos si Chris Aquino, si Bimbi, may picture kasama ni First Lady. Tapos si Kiko D, meron pa siyang trillion peso march. Tapos hindi naman nila maisigaw yung pangalan ni Bongbong bilang isang magnanakaw. Mga gago pala kayo eh. Mga gago. Ang ina ninyo. Pare-pares kayong mga bobo. Bilang paggunita rin sa anibersaryo ng kamatayan ni Ninoy, nag-alay ng bulaklak ang mga miyembro ng Knights of Columbus Fraternal Association of the Philippines Incorporated sa monumento ng dating senador sa kanto ng Rojas Boulevard at P. Burgos sa Maynila. Nag-alay din ng bulaklak ang National Historical Commission of the Philippines. Inilipat naman sa mas Ito nakakatawa. O, tangin na, ayan na yung drawing nyo. Akala mo, nag-i-slam dunk eh. Tawan-tawa talaga ako. Pucha, ito paalala. Talaga itong paalala kung gaano katarantado mga Pilipino. So every time that you go out of the country, pagbalik mo, makikita mo tong putang inang ito. Paalala yan kung gaano tayo ka-traidor sa bayan nating Pilipinas. Paalala ito kung gaano ka-traidor itong mga ano. Actually, itinayo nila ito para sa kanilang mga sarili. Bilang paalala na namatay si Ninoy sa paglaban sa diktadorya ni Marcos. Tapos ngayon, mga tropa kayo ni Marcos. Tagal mo na wala ah. Mabuhay ka. accessible at pinagandang arrivals curbside area ng NAIA Terminal 1 ang marker bilang pag-alala kay Ninoy. Matatagpuan ito sa harapan mismo ng terminal, katapat ng Tangina, yan na yung mga pare. Oh. Binindisyo na naman ng pare. O tangina, lahat na lang ng ano, lahat ng tao ginagawa ng rebulto. Ang dami ng santo masyado. Pucha, nagkakalituhan na nga sa langit sa dami ng santo eh. Idadagdag nyo pa yan si Ninoy. Wala yan, santo sa impyerno yan. O walang hiya kayo. official signage ng Ninoy Aquino International Airport. Para sa agenda Ina, may magpapatato pa niyan. Sige nga, ipatato nyo nga. Talagang ano, kung talagang mahal nyo si Ninoy, ipatato nyo nga. Buti pa ako, oh. Yung dalawang taong importante sa buhay ko, si Pangulong Duterte at saka itong isa, ito si Pastor Apollo, nandiyan dyan sa balat ko. Yan, yung mga matitinong mga tao. Yan yung mga tao na dapat talagang sineselebrate natin. Habang buhay pa, hindi yung siselebrate mo pagpatay na. Habang buhay itong mga matitinong tao na ito, na ikinulong dahil sa kanilang pagmamahal sa bayang Pilipinas. Yan yung mga dapat inaalala, sineselebrate. At habang buhay pa, kailangan sinasamantala na natin sila. O dahil bihira ang tao na katulad ni PRD at saka ni Pastor Apollo Kibuloy, talagang mahal ang bayan. Ito si Ninoy. Tangina, kung kailan namatay, doon yung nakilala. Gago. Kailangan pa mamatay nung tao. Magbuwis siya ng buhay. Putang ina niya para makilala niyo siya. Walang hiya kayo. Di ba? Hindi mga pare yan, teacher yan ng Ateneo. Patay tayo dyan. Speaking of Ateneo, eto na nga. Di ba nung natatandaan ninyo, nagkaroon ng gulo dyan sa may Ateneo. Di ba? Sinisisi nila yan sa mga Duterte. Sabi nila, mga Duterte talaga, the culture of violence of the Dutertes are influencing our kids, our students. Tarantado, Ateneo yan eh. Ang pinapanood niyan si Risa, tsaka sila Father Palabi. Sila Ontiveros, sila De Lima, yan mga pinapanood ng mga yan. Galit man sa mga Duterte yan. Paano gagayahin nila yung mga Duterte kung di mo naman kayo mga gago? Alam nyo kayo, gagawa lang kayo ng istorya. Kayo mga dilawang ulul kayo. Kayo may mga mental disorder na mga dilawang at mga loyalista. Lalo yung mga vlogger nyong tanga. Ha? Di ba, Jim Lord? Favorite quote ng mga dilawan, if you cannot beat them, join them. And get rich in the process. Di ba? Nagagawa lang kayo ng istorya yung mga bata dahil sa pagbabanta ni Inday Sara. Yung mga kabataan natin ngayon, yung mga kaklase nila, sinasaktan na nila. Gago. Ateneo yan. Ateneo, pinapanood niyan. Galit niya, anti-Duterte yung mga yan. UST, Ateneo, UP, Lasal, lahat man yan. Galit sa mga Duterte. Paano sasabihin, may impluensya. Pag gumawa ng kasalanan yung mga estudyante dyan, putyang ina, isisi nyo naman kay
Sisi nyo kala sa mga dilawan tae dahil puro dilawan yung mga eskwela na yan. O ngayon mga bossing, magdidrill sila. Oo, magdidrill sa eskwelahan. Parang earthquake drill, fire drill, magdidrill. So, yung mga estudyante, gagawa sila ng sistema na kapag may mga ganitong putukan, yung mga estudyante, alam na nila yung gagawin nila. Parang pag lumindol at saka nagkasunog, di ba? Pupunta sila sa isang lugar, magtatago sila doon. Ang problema, ang namamaril sa eskwelahan, estudyante, kasama nila. So yung mga future students na may impluwensyahan, tapos mamamaril ng mga kaklase, alam kung ano yung Alam kung ano yung drill. Alam kung saan pupunta. Alam kung saan magtatago. Alam kung paano buksan yung pagtataguan. Tangina niyan, hindi mas marami siyang mapapatay. Tama? Mas marami siyang mapapatay pagka ganun. Kasi parang halimbawa, sinama mo sa anti-terror drill, yung terorista. Putang ina niyan, alam ng terorista kung saan kayo mag-iipon-ipon. Di doon siya pupunta, papasabugin niya doon, marami siyang mapapatay. Tanga niyo? Ang bobobo nyo, sa totoo lang. Abangan ninyo. May nakuha na akong information. Kasi, ang LGU ng Davao ay napakalaking issue sa kanila itong nangyari na ito. And ayaw nila na mangyari ito sa kanilang syudad. And nakikita talaga natin na medyo talagang may something sa mga kabataan ngayon na hindi natin hindi natin ma-explain kasi hindi naman natin pinagdaanan yung pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon. YOH12, mabuhay ka, Boss Dada. Nasa big screen ka namin sa Toronto. Talaga. Tawagin yung mga kapitbahay ninyo, sabihin nyo may cute. Thank you sa panonood, ha. Mabuhay ka. Kasi sa Amerika ginagawa yan, may mga drill na ganyan. Actually, tinatanggihan nga yan sa Amerika. Sabi nila, wag ganun kasi, putya, yung mga anak ko, pagka ganyan, may mga drill. Alam na nila kung saan pupunta yung mga tao. Di doon na rin sila pupunta, tapos doon na sila mamamaril. Mas marami silang madadamay, di ba? Versus sa Amerika, meron na sila ngayon doon parang pinaiigting na nila yung baril. Parang hindi na pwedeng lahat pwedeng magkaroon ng baril. Pinipili na lang or at least may mga gun ownership advocate ng ganyan sa Amerika at kung ano pa. Dito naman sa atin, kailangan ang gawin natin, mga bossing, dito sa Pilipinas, talagang, yung police visibility, kailangan nandiyan dyan. Tapos, i-equip yung mga teachers, ibalik yung mga subject na nagbibigay ng importansya sa buhay ng tao, yung mga religion. Kasi sa Amerika, nawala din yung religion, na subject nila. Dito sa Pilipinas, dapat, dyan sa Davao City, meron silang bagong ginagawa. Yung sinasabi ni Hansja dito na transparent bags, that's one of it, pero hindi pa po final. Although, narinig ko na kung ano yung mga gagawin na measures ni Mayor Baste Duterte dyan. Ayaw ko lang silang pangunahan, pero putya, nabilib ako. Ibang klase talaga mag-isip si Mayor. Magugulat kayo. At sigurado ako, marami na naman magre-reklamong mga woke diyan sa drastic na decision, drastic na ipatutupad ni Mayor Baste para hindi magaya ang Davao City. Lahat ng eskwelahan sa Davao City dito sa nangyayaring mga krimen sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Abangan ninyo 'yan. Ayaw ko lang ilabas dito kasi confidential pa 'yan kasi syempre baka mamaya gayahin. Alam niyo na, maraming gaya-gaya, madami mga credit grabbers diyan. Kaya gagawin nila, implement pag natapos lahat, yung na-fine-tune nila, boom, ilalabas na nila. Wala kayong magagawa. So ito, magpa-fire drill. Sabi ko nga sinisisi nila yung mga Duterte. Bakit hindi niyo sisihin si Kiko Pangilinan doon sa kanyang juvenile law? Bakit hindi natin sisihin itong hayop na ito si Angara? Ba't hindi natin sisihin si Angara? Siguro kung itong mga nangyari na ito happened during Inday Sara's time, Sigurado pinapako na si Inday Sara sa Cruz. Baka nga kasama pa yan sa articles of impeachment ni Inday Sara, yan nangyari na yan. I am pretty sure. Pero putsang ina yan. Putsa yan, hindi natin sinisisi. Ito si Angara nakaupo ngayon. Since umupo si Angara bilang Department of Education Secretary, ang dami nang nangyaring krimen sa mga eskwelahan. Kaya nga, Angara, okay man lang. Kung kumuha ka ng confidential funds, huwag ka na mahiya. Gamitin mo yung confidential funds na allowed naman ng batas, humingi ka para i-secure mo yung mga anak namin na mga nasa eskwelahan, hayop ka. Palibasa yung mga anak ninyo, may mga bodyguard. Kaya wala kayong pakialam . Tingnan ninyo, yung drill na gagawin nila. Pucha, sabi ko, Angara, napakahina ng kokote nitong mokong na ito. Hilig nyo kasi maglagay ng
ng mga taga-ahensya ng gobyerno tsaka ng mga senador na mga lumaki sa yaman eh. Mga laki sa layaw eh. Ipinag-utos nga ng DepEd ang nationwide active attack drill sa mga paaralan. Pero para sa grupo ng mga guro, hindi ito sapat para pigilan ang mga karahasan. Narito ang exclusive agenda report ni Ryan Reloban. Nakukulangan ng ilang grupo ng mga guro sa mga hakbang ng Department of Education or DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Sani Angara, hindi ka man lang nagalit noong sinisipa ni Claire Castro yung mga teacher, wala kang kwentang tao. Lahat ng teacher under mo. Nung nagsalita si Claire Castro, sana man lang tinulig sa mo, Madam Claire, we are in the same government, we are in the same team. I find it unbecoming na parang sa mga pangyayaring ganito, yung sakripisyo ng mga teachers, hindi na nga natin binibigyan ng importansya, dinidisregard pa natin. Nasisisihin pa natin. Kahit sabihin ni Claire Castro na hindi ko naman sinisi yung mga teacher. Hindi, sinisi mo eh. Sinisi mo ma'am yung mga teacher. Maaaring hindi lahat, pero sinisi mo pa rin yung mga teacher. So sana naman po wag ganun. Kasi po, grabe po ang sakripisyo ng mga teacher. Mantakin po ninyo, ma'am ha, Ma'am Claire Castro. Putsang ina ninyo. Pinapadala niyo yung mga anak niyo sa eskwelahan. Tuwang-tuwa kayo pag may pasok. Bakit tuwang-tuwa kayo pag may pasok? Hay, salamat. Hindi kayo mag-aalaga ng mga anak ninyo. Iisa lang ang anak niyo, dalawa lang ang anak ninyo. Hirap na kayo, bisit na bisit kayo pag nasa bahay, antitigas ng mga ulo. Mga kupal yung mga anak ninyo. Mantakin mo, ipapadala mo yan sa teacher. Ang isang teacher humahawak ng 70 na estudyante. Hindi lang sa isang araw Putya, sa isang araw, ilang 70 na estudyante yung kanyang hahawakan at sasawayin, didisiplinahin. Hindi nyo madisiplina yung dalawa. Yung isang anak nyo, di nyo madisiplina eh. Yung teacher, dinidisiplina. Daan-daan, libo-libong estudyante. Tapos sisisihin nyo pa. Dapat doon pa lang nagalit na to si Angara eh. Dahil to si Angara, walang kwentang tao, walang kwentang DepEd, utang inang yan. Pinabayaan niya. Kung si Inday Sara yan, siya ang DepEd, tapos nagsalita ng ganyan si Claire Castro, tutulig sa Inday Sara yan. Sasabihin ni Inday Sara, huwag niyo namang pagsalitaan ng ganyan yung mga teacher. Diyos ko naman, grabe naman kayo. Kayo, sarap-sarap ng trabaho nyo dyan eh. Nakatunga nga lang kayo dyan, sumusweldo kayo. Etong mga teacher, araw-araw pumapasok. Pag may pasok ang estudyante, may pasok sila. Kahit walang pasok estudyante, may pasok pa rin sila. Tapos ganyan ang trato nyo sa mga teacher. O kaya kayo mga teacher, putang ina, pag kayo bumoto pa rito sa mga alagad ni Marcos, ang patangan nyo na rin ha. Sisisihin ko kayo talaga. Oo. Angara laban sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Alliance of Concerned Teachers, National Capital Region Chairperson Roby Bernardo, sinabi niyang nakakabahala na ang siyam na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan kabilang na ang 2 shooting incidents. Hindi raw sapat ang shooting drill para pigilan ang insidenteng ito. Ngayong araw rin kasi ay inilabas ng DepEd ang isang memorandum na nag-uutos sa mga pampubliko at pribadong paaralan, elementarya hanggang high school, na magkasa ng nationwide simultaneous school safety drill. Sana ang unang pinaplano dito ng DepEd, magdagdag ng mga i-require yung mga schools na magdagdag ng mga security measures. I-require yan. Kailangan talaga gumastos yung eskwelahan. Total naman, pinapasan nyo naman yung, naniningil man kayo ng mga miscellaneous fees, di ba? Maintenance fees. Ako nga may computer fee ako, di naman nagko-computer. Muntik pa ako ma-kick out ng college. Nanood ako ng bold sa Cisco namin, Cisco. Nanood ako ng bold. Pucha, nahuli ko, muntik akong kick outin. Bakit? Nagbayad akong computer fee Ngayon nga lang ako gumamit ng computer 4 na taon na ako nagbabayad ng computer fee. Ngayon lang ako gumamit ng computer, nagalit pa kayo. Di ba? So kailangan dagdagan natin yung security diyan kung pwede. Talagang kapkapan yung mga estudyante, ma-feel nila na na kailangan sumunod sila sa batas o kapkapan sila lahat, may metal detector para sa airport. Yung bag ng estudyante dadaan dun sa metal detector. May nagko-control nun, dapat ganun para makita natin kung sino pinakamasarap yung baon, ganyan. Oo, gawin natin ganun mga eskwelahan natin. O maaring maaring hindi man maganda tingnan, para naman tayo nasa para namang gera yan. Okay lang, basta ang importante yung mga anak natin, pag na malayo sa mga mata natin, alam natin safe tayo. 'Di ba? Alam niyo. Alam ninyo mga boss, maraming mga eskwelahan na may mga security measures na. Pero yung mga security measures nila para hindi lang makidnap yung anak.
Halimbawa, yung anak, yung magsusundo, may ID. Yung ID na yon ginawa din ng eskwelahan. Hindi pwedeng sunduin yung bata kung walang ID na ganun. O, para yung bata hindi makidnap. Yun lang, doon lang sila Actually, nagawa nila ng paraan yun. Nagiging konti na yung mga kidnapping sa eskwelahan. Dahil doon sa mga measures na yun. Ganun din, pagdating dito, dahil issue ngayon, yung mga namamatay yung mga estudyante, nagbabaril, nagsasaksakan, dagdagan ulit natin ng rules or security measures para ma-prevent ito. Itong mga drill na ito, makakalimutan yan. Maniwala kayo, pag nakarinig ng putok yung bata, hindi niyan alam ang gagawin yan. Bata yan eh. Bata yan. So, ang kailangan dyan, yung may mga utak na matatanda, sila yung may gawin para maging safe itong mga bata na ito. Hindi yung parang pagtatrabahuhin pa natin yung mga bata. Ganito gagawin nyo. Pag may pumutok, sasayo, kikembot kayong tatlo. Tapos tatumbling kayo. Hindi pwedeng ganun. Lagdagan nyo ng mga security measures. Pagpasok sa eskwelahan, mayroong batingaw. Pag may bakal ka sa katawan, tutunog. Tapos pagpasok sa classroom, ganun din. Tapos bawal magpasok ng gamit sa loob ng eskwelahan na hindi naman kailangan. Lahat ng gamit eskwelahan ng notebook, ballpen, ganyan. Dito kayo lahat bibili sa eskwelahan. Ganon. Hindi, idea man lang yun. Hindi naman maraming pang pwedeng gawin. Basta ang ibig ko lang sabihin, gawin nyo lahat ng paraan para maging safe yung mga estudyante. For active attack incident simula August 25, araw ng Martes. Ayon sa kagawaran, ikakasa ang drill alinsunod sa contingency plan for active attack incidents ng bawat paaralan. Pero para kay Bernardo, kulang ang shooting drill at dapat maging maingat ang Pucha, baka mamaya yung shooting drill, may nagsusunod din na cellphone. Yung bumabaril, may cellphone din na sumusunod. Walang hiya. Ba naman yan? DepEd sa pagsasagawa nito. Gayon ayon sa ilang eksperto, may malaking epekto ito sa mental health ng mga kabataan. Dapat anya pagtuunan ng pansin ni Secretary Angara ang mga kakulangan sa loob ng paaralan kabilang na mga personnel at ang long-term solution. Ama, personnel, equipment, long-term solution, ganun. Kasi Angara, puro papogi lang ginagawa nito eh. Hindi sapat yung drill So, lamang. act teachers party list, mga nito. Mga salot din tong mga to. Pero pabayaan na natin, maganda naman yung sinasabi nila, tsaka advokasya nila yan eh. Tangina ninyo kasi mga teachers kayo, dapat kayo ang gumagawa ng batas, nasa kongreso kayo eh. Dapat gumagawa kayo ng batas para dito, mga hayop kayo, kung kailan may mangyayari, doon lang din kayo mararamdaman mga kupal kayo. Pero pagka mga rally, ang bibilis ninyo eh. Pagka rally sa mga laban sa Duterte, nandoon kayo. Pag tungkol sa impeachment, ang bibilis ng mga bunganga ninyo. Pero pagdating sa eskwela, wala kayong nagagawang mga hayop kayo, pare-parehas lang kayo. Sisitayin nyo si Angara, isa rin kayo. Ang tagal nyo sa Act Teachers Party List, ang tagal nyo nang may seat sa Congress. Wala kayong mga nagagawang batas para sa kapakanan ng mga teachers at mga estudyante, mga kupal kayo. Tangina ninyo. Alam mo, long-term solution, dapat pati kayo ma-dissolve. Talaga yung sinasabi natin kanina, yung pag-address nga doon sa mga basic na kailangan ng eskwela, tapos yung pagbigay ng mga mental health personnel, security personnel, at yung pangmatagalang solusyon tulad nga nung pagpapababa nga ng ating teacher-students ratio. Actually, kahit nga yung mismong mga guidance office, halos wala tayo niyan eh. Sa gilid lamang nagkakaroon ng mga counseling sa schools natin eh. So, yun sana. Kasi nandun tayo sa prevention, no? Huwag tayo doon sa, magre-react na lang. Sang-ayon din si Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas na dapat unahin muna ni Angara ang pagdadagdag ng mga guidance counselor sa mga paaralan. Kailangan natin talaga ng whole society approach. Kabilang po dyan, siyempre, yung maayos po na school guidance and counseling, no? Kailangan din po natin ang maniyak po na yung ating... Ayan, ganyan. Guidance counseling, yung mga bata, kailangan aalamin mo yung mga nila, problema nila sa bahay, ano bang mga kakulangan, baka yung mga magulang, may kakulangan, tapos nagiging outlet nila eskwelahan, ganun. Di ba sinabi ko na yun sa inyo nun? Yung dapat ganun. Yung ating mga bata ay nagagabayan, nagagabayan po ng mabuti ng ating mga matatanda, ng mga guro. Panawagan ng mga guro sa DepEd, wag lang maghanda sa oras ng pamamaril. Dahil una, dapat raw ay may sapat na hakbang para hindi ito mangyari sa loob ng mga paaralan. Tsaka isa pa, dapat yung mga estudyante lagyan ng mga lockers yan. 'Di ba? Sa Amerika ganun may mga locker. Tapos dapat sa loob ng paaralan o kaya sa loob ng classroom, dapat walang
walang mga gadget, wala yung cellphone. Dapat talagang aral lang ang gagawin nila diyan para wala silang access sa wala silang access sa mga kung ano-ano. Kita mo yung pumatay na bata noong nakaraan, Facebook live pa. Tapos idinikit pa yung camera sa dibdib, tapos namaril, hindi ba? So yung mga ganung bagay, dapat magkaroon talaga dito sa eskwelahan ng bagong sistema. Bawal, kailangan ballpen, notebook, libro, yun lang dala mo. Tapos yung mga bawal yung lagyan natin ng firewall. Parang sa China, 'di ba? Sa China bawal ang YouTube, bawal ang Facebook. Maraming mga sites yung bawal. So, even during your free time dito sa eskwelahan while you're inside, may mga signal jammer. Ganyan. Tapos kung may emergency yung bata, merong opisina na pupunta doon, pwede pong pakitext yung nanay ko kasi natai ako sa salawal. Mga ganung bagay, dapat meron din ganun sa eskwelahan. Para hindi na sila yung cellphone, puta gumagawa pa ng GC. Puro kagaguhan pa yung ginagawa ng mga. Kasi yung mga bata na yan, kung makakalusot, lulusot yan. Kung magdadahilan, nagiging paniki nga ang bata eh. Nagiging paniki ang bata. Pag inutusan mo, magiging paniki yan. Bakit? Pag inutusan mo yan, Boss Dada, punta ka sa tindahan, bumili ka ng napkin, magiging paniki yan. Sabi niyan, ba't ako? Paniki na siya. Ang bata ganyan, lahat may dahilan yan. Napakagaling ng bata magdahilan at saka gumawa ng paraan. Kaya kailangan, din tayo, yung nag-a-adapt din yung eskwelahan sa ng bata, yung ugali ng bata. Hindi lang yung parang bine-baby natin yung mga bata. Para sa agenda. Di ba? Tapos eto pa, isa pang bobo. Eto pa isa pang bobo, si Rimulya. Ito yung kay Rimulya. Pakinggan natin to. Yung gustong mangyari ni Rimulya diyan sa mga nangyayaring insidente ngayon. Ang Interior Department sa tumataas na bilang ng mga krimeng may kinalaman sa baril. Aba, kaya naman itong si DILG Secretary John Vic Rimulya gustong repasuhin ang batas na tinatawag na Robin Padilla Law. Sabi kasi ni Rimulya, 98% ng mga krimeng may kinalaman sa baril ay dahil sa loose firearms o illegal na mga armas. Noon kasi ang pagbibitbit ng loose firearms ay non-bailable offense o wala pong piyansa mga kapatid ha. Pero nang maisabatas ang Republic Act No. 8294, pwede na pong magpiyansa ang mga maharap sa illegal possession of... Ano ang masama dyan? Kapag ang baril, ginawa mong non-bailable offense, parang plunder yan. Parang plunder. Tingnan nyo nangyari kay Marcoleta at saka kay Mike Defensor. Sinampahan sila ng kasong plunder. Bakit? Kasi yung kasong plunder, non-bailable. Plunder ba yung ginawa nila? Hindi. Sino magsasabi na hindi plunderous yung ginawa nila? Korte. So sa korte na kayo magpaliwanag. Di ba ganyan si General Torre? Sabi nga ni Torre, yung KOJC, papasukin ko yan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, maghabla na lang kayo. Di ba? 16 days, si General Torre, sinira-sira niya na. Kahit na mali naman yung mga dokumento na dala niya, kahit illegal yung pagpasok niya doon, anong sabi ni Torre? Magreklamo na lang kayo. Magkita-kita na lang tayo sa korte basta gagawin ko yung gusto ko. Kasi ang pakay lang naman talaga ni Torre noon, pasukin yung compound. Kaya kahit mademanda siya after, he will cross the bridge when he gets there, sabi nga. Ito ngayon, itong kay Marcoleta, ganun din. Plunder, lahat ng mga kalaban ng gobyerno ngayon, sinasampahan ng klasong plunder kahit walang ebidensya, sasampahan ng kasong plunder para makulong sila habang naglilitis. Walang bail. Di ba? Isa pa, human trafficking. Ano ang kinaso nila kay Pastor Apollo Kibuloy? Meron si Pastor Apollo Kibuloy na kaso dito sa Pilipinas, dismiss lahat yon at bailable yon. Ngayon, dinagdagan siya ng non-bailable offense, which is human trafficking. Human trafficking ang nilagay nila para hindi makalabas si pastor. Kasi capable man si pastor na magpiyansa and capable naman siyang mag-attend ng mga hearing. So nilagyan nila ng non-bailable offense, which is human trafficking, para mahawakan siya dyan sa kulungan, mapahirapan siya dyan, baka sakali. Kahit ma-dismiss yung kaso niya, maikulong natin siya ng 4 na taon, hindi siya makapagsalita laban sa gobyerno ng 4 na taon, malapit naman na matapos si Marcos.
Pag natapos siguro si Marcos, baka makalabas na yan. Sana nga, mas maaga pa. Pero yun ang punto ron eh. The reason why he was put behind bars at mawala siya ng access sa kalayaan para hindi na rin siya malayang makapagsalita, mapigilan. Tama? O, kaya nilagyan siya ng kasong ganyan. O, ngayon si Harry Roque, ganun din. The reason why si Harry Roque hindi makauwi-uwi dito kasi nga, nilagyan siya ng human trafficking na kaso which is non-bailable. Pag umuwi siya dito, makukulong siya. Pero kung ang human trafficking merong bail, matagal nang umuwi yan si Harry Roque kasi kaya niyang labanan yan sa korte, pero ayoko na nakakulong. Kaya hindi umuwi yan, nag-asylum kasi nga, yun ang kinaso sa kanya, non-bailable. O itong mag-ina, na si Leandro Lebiste, tsaka yung nanay niya na si Ligarda. Kaya sila tumakas ngayon kasi nga, sasampahan sila ng kasong plunder. Ang plunder is non-bailable. O, ngayon, totoo ba yung kinakaso sa kanila o hindi? Oh, it's up to the courts. Ang problema, yung nagsasampa ng kaso, putang ina baliw. Yung nagsasampa ng kaso si Boying, putya aso ni Bongbong, lahat ng mga tinik sa lalamunan ni Bongbong, ayan, naipakulong na nito ni Boying Rimulya. Bukod dito sa pinsan niya, non-bailable. O itong si Martin Romualdez, tumatakas ba? Gustong tumakas, di ba? Kasi nga, non-bailable din yung kaso niya. Si Alice Guo, nakulong, non-bailable. O, yun ang problema. Kapag itong baril na non-bailable, gagawin nating non-bailable, putya yan. Ay, grabe. Gagawin na naman nilang yan. Lahat ng mga kalaban nila sa gobyerno, lahat ng, katulad kami mga vlogger, kunyari i-stop kami sa isang traffic stop, halimbawa, sira yung ilaw mo sa likod. Tapos daglagan nila kami ng baril sa sasakyan. Ang dali na magtanim, napakadali magtanim ng baril. Pag tinaniman kanila ng baril, nahulihan ko, may baril ka dito, may lisensya ba to? Hindi akin yan. Nasa loob ng sasakyan mo, kulong ka. Habang hindi natatapos yung kaso mo, nakakulong ka dahil dun sa baril na itinanim nila sa'yo. Ulul, John Vic Rimulya, hindi solusyon yan. Kapag ginawa mong non-bailable yung pagdadala ng loose firearms, putyang gagamitin nyo yan laban sa mga kalaban nyo, ulul nyo. Halimbawa, si John Vic Rimulya may kalaban na politiko. Putya, maglagay lang siya doon ng loose firearms sa sasakyan nun. Kutsabahin lang niya yung katulong, maglagay lang sa compartment ng sasakyan. Nakasakay siya sa kotse, tapos biglang nagkaroon ng checkpoint, nakita yun. Putya, mantakin mo, hindi ka makakalabas. Delikado yan, boss. Delikado yan. Si Erich dapat kasuhan ng human trafficking dahil sinabi ng sinabi ng 18 Marines na dinideliveran siya ng babae, di ba? Pero John Vic Rimulya, sobrang delikado po niyan yung gusto nyong panukala. Mga ulol kayo. Tangina, gagamitin yun lang. Yung droga nga, ang daling iplanta eh. Yung droga, ang daling iplanta. Yan pa kaya, baril, putya yan. Magkumuha ka lang ng baril, isin mo yung yung serial number, tapos itapon mo sa kalaban mo, isumbong mo sa pulis, puta, habang buhay na siyang makukulong or non-bailable, habang naghihiring siya, hindi siya makakalabas, di ba? So, sobrang delikado nito. Rimulya, ang pinakamaganda nito, wag mo na pakialaman yung batas, putang ina, wala kang alam sa batas eh. Ang gawin mo na lang, bilang isang DILG secretary, wag ka na magpanukala ng mga ganyan. Hindi mo trabaho yan. Ang trabaho mo, pangalagaan, yung publiko. Doon ka mag-focus. Paano mo mapapangalagaan yung mga publiko? Di maglagay ka ng maraming mga pulis sa mga lugar kung saan delikado. Sa paaralan, kung delikado sa paaralan. Sa mall, kung delikado sa mall, maglagay ka. Hindi yung pag may rally, nandoon lang kayo. Nandoon lahat ng pulis pag may rally, pero kapag kailangan mo ng tulong, naisnansyan ka, na-hold upan ka, ninakawan ka, putang ina, pag tinawagan mo yung mga otoridad, walang pumupunta. Diba? Tsaka wala namang kasalanan si Robin sa batas na yan. Actually, sabi nga ni Robin Padilla, meron, sa totoo lang, maganda naman yung panukala mo. Maganda yung panukala mo. Lalong-lalong dinagdagan nga ni Robin eh. Ang gusto ko nga, mas palalimin pa yung kaso at saka yung multa, lalong-lalo na kung ikaw ay taga-gobyerno tapos hindi ka responsable sa mamay-ari mo ng baril. Firearms. Nabansagan lang itong Robin Padilla Law dahil si Robin Padilla ang isa sa kilalang nakinabang sa batas na yan at hindi pa siya senador ang panahon yon. Hindi pa siya mababatas. Yun yung mali na propaganda ng mainstream media, nakinabang. Nakinabang? Paano nakinabang? Convictado yung tao, convicted, may sentensya siya. 20 years, 30 years, kung gaano man kahaba yung kanyang sentensya, depende sa counts. Nasintensyahan niya, nakakulong na nga sa bilibid eh. Nakalabas po si Robin Padilla hindi dahil sa Robin Padilla Law.
Nakalabas si Robin Padilla dahil pinresidential pardon siya. Tsaka yung Robin Padilla law, nandiyan na siya sa loob. Resource person na siya habang ginagawa yung batas na yan. Itong mga mainstream media to, napaka-fake news ninyo. Matatandang na-convict mo si Padilla taong 1994 nang mahulihan ng baril. O, na-convict convicted. Ibig sabihin, hindi siya nakinabang dyan. Isa lang siya sa mga tumulong para makakuha ng information sa paggawa ng batas na yan. Na hindi nakarehistro. At ang panawagan ni Remulla ay ibalik bilang non-bailable offense. Kung gusto nyo ibalik as non-bailable offense yan, mag-congressman ka, John Vic, wala ka dapat sa DILG. Mag-congressman ka, tas gumawa ka ng batas tungkol dun. Alam nyo naman pala na na importante at delikado yan congressman man si kuya mo, si Crispin Remulla, ba't hindi mo siya kinumbinsi noon? So instead of giving us solutions doon sa mga ganitong problema, gusto niya baguhin na naman yung batas. Abnormal din. Legal na pagbitbit ng baril at dapat din daw may mabigat na parusa kapag nagamit ang baril sa krimen. Ito ang sabi dyan ni Secretary Remulla. I believe that Ikaw lang yun. Huwag mo na kami idamay. If you believe, survive. Dream, believe, survive. Starstruck yarn. Paniniwala mo yan Hindi mo na dapat pinipreskon yan. Kung hindi mo naman kayang ipatupad yan, John Vic Remulla, hindi solusyon yan. Wala kaming pakialam sa iniisip mo. Ang pakialam namin, ano ba yung gagawin mo na magagawa mo na ngayon, mai-implement na para maging safe yung kapaligiran natin sa lahat ng mga krimen. Wala kaming pake sa I believe na dapat gawing non-bailable ang ganyan, illegal possession of firearms. Wala kaming pake. Kasi kung hindi mo yan kayang gawin bukas, John Vic Remulla, sinayang mo lang yung preskon mo. Sana yung preskon mo, ganito gawin mo. Inasign ko na po si Nartates na maglagay ng mga pulis sa ganitong lugar, sa ganyang lugar. At sa ayaw at sa gusto ng mga estudyante, magkakaroon na rin po tayo ng mga kapulisan sa loob ng paaralan. Ganon. Tangin lang yan. Hindi yung I believe na dapat ang baril ay tarantado. Tangin lang yan. Nag-grandstanding ka na naman dyan. Di ka naman importante. gun owners should be penalized for the non-safe keeping of their guns. Ngayon, again, ulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Sa isang Facebook post, nagpasalamat naman Senator Robin Padilla kay Remulla na tinawag niyang kaibigan. Kinumpirma niya kasing mayroon ngang Robin Padilla Law. May inihain na ring panukala si Padilla para maparusahan ang mga gun owner na magpapabaya sa kanilang armas. Dapat din... Mabuti pa si Robin, may ginawa. Ikaw, John Vic, wala. Nagano ka lang, suggest ka, hindi naman nakatulong yun. Yung suggestion mo, makakatulong ba yun agad-agad? Hindi, kailangan mo kumilos ng agad-agad. Hindi namin kailangan nung gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Daw pag-aralan ang mas mabigat na parusa kung empleyado o opisyal ng gobyerno ang pabayang gun owner. At nananawagan din ang ilang senador na mas higpitan pa raw ang pagpapatupad ng batas sa may kinalaman. Sa pato, guns must not be easily accessible. Kung sinabi ni John Vic Remulla doon, sa ngayon, kinausap ko ang PNP na maghigpit sa mga pagbibigay ng mga permit to carry, ng lisensya. Higpitan lahat 'yan. Higpitan lahat. Ngayon yung panahon na kailangan maging mahigpit tayo. Hindi pwedeng gagawa ka lang ng dahilan tapos meron ka ng pwede ka na magdala ng baril. Kita mo ngayon pati yung mga rapper, nakita niyo yung nakaraan, yung mga rapper may mga dalang baril. Yung mga rapper sa Pilipinas, nakita niyo yung isang rapper na taga Cebu, putsang ina niya, pinagbabaril niya yung kaaway niya, pero pinagbabaril niya yung kaaway niya. Paano magkakaroon ng mga baril tong mga, paano magkakalisensya ng mga baril tong mga ito? Di ba? Dapat talaga medyo may hazard sa trabaho mo, delikado yung trabaho mo. Halimbawa, media, ganyan. Yan, yung mga kaya businessman ka, tapos napakayaman mo. So, syempre, para hindi ka biktimahin, maproteksyonan mo yung sarili mo. Ganon.
I mean, yun yung mga dapat na gusto namin marinig kayo sa'yo, Boying Rimulya. Hindi yung mga ganito. Kailangan, ganyan, kailangan. Gago. Ayusin nyo muna yung trabaho nyo. Higpitan nyo yung pag-i-issue ng mga lisensya. Tapos talagang kailangan super i-background check nyo talaga yung mga nag-a-apply ng mga baril sa inyo. Ganun. May threat ba talaga sa buhay nila? Hindi yung... ayoko na lang magsalita eh. Sa baril. Ayon kay Senador Lore Legarda, hindi dapat maging madali ang access sa mga baril, lalo na ng mga menor de edad. Para naman kay Senador Pia Cayetano, dapat higpitan ang firearm safety at tiyakin ang mga hakbang para hindi mapunta sa maling kamay ang mga baril. Para naman kay Senator Escudero, kahit na mabigat ang trabaho ngayon sa Senado, dahil sa impeachment ay hindi raw pwedeng isantabi ang mga usapin na may malaking implikasyon sa kabataan. O kayo istoryahe. O wala kayong ano. O ito, sabi ito, tinan nyo kung anong gustong gawin ni Robin Padilla. O social media ban sa mga bata. O tingnan natin kung pasok to. Kung hindi naman pasok to, okay lang din. Alam mo ang ayaw ko kay Robin Padilla. O hindi naman lahat gusto ko kay Robin. Ayaw ko kay Robin Padilla, real talk lang. Yung gusto niyang illegal, yung medical marijuana. Yung medical use of marijuana, gusto niyang illegal. Ayaw ko nun, ekis na ekis sa akin yun. Tanginan yan. Yun nga illegal yung marijuana, dami nagmamarijuana, illegal mo pa. Ang galing natin gumawa ng paraan. Ang dami rito, mga peking abogado, nakakapagpagawa nga rito ng mga peking peking diploma, tsaka mga ID. Tapos, putya, kailangan mo ng reseta. Putya, yung mga kakilala ko nga dati, sa kumpanya, papagawa ng meron ng mga blanco na mga ng doktor, medical certificate, pipirmahan na lang kung ano-ano, lalagyan na lang para makapag-leave, makapag-absent ng ilang araw. Oh, ito, social media. Sige. Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong sundan ang napakagandang talumpati ng ating Ginoong Pangulo ng Senado, Senator Sherwin Gatchalian, sapagkat, Ginoong Pangulo, ako po mismo ay galing sa Zamboanga. Nung nangyari po ito, ako po ay nagtungo kaagad doon, sapagkat napakadami pong lumabas na fake news. At bilang ako po ang itinalaga nyo na chairman ng public information at mass media, nagpunta po ako doon at nakipag-coordinate po ako sa paaralan at sa pulisya para po kaagad na maresolba kung ano yung mga fake news na lumalabas. Kasi marami po yan. May sinasabing 4 ang napatay, 9 ang nasaktan. Wala pong katotohanan yun. Ang totoo po ay 2 po ang namatay na atin pong mga kabataan at 1 pong babae ang nasugatan. Ang malungkot po dyan, Ginoong Pangulo, at nais ko pong iparating sa ating mga kasama, natunay po yung sinabi ng ating Ginoong Pangulo na may problema po tayo sa social media. Sapagkat yung pagkakagawa po nung bata ng kanyang video, naka-live po siya, Ginoong Pangulo. Ito po'y parang ginawa niyang game. Kung ano po yung nakikita natin na laro, ganun po niya ginawa. Pati po yung anggulo ng kamera, anggulo ng baril, pati po yung hingal, at hindi po rin kaila na doon po sa Tacloban, yung naganap po sa Tacloban, nabanggit na rin po yung true crime community. Ito po yung samahan sa dark web, sa internet, na nag-glorify po ng mga ganitong klaseng pangyayari. Tingnan ninyo ino-open up ni Robin Padilla, yung true crime community. Sa dark web, merong isang grupo na, ayun nga, i-glorify ka kung may mga ginawa kang mga ganito. Kaya ang daming mga, may medyo, paano ko ba for the lack of better term, ang daming mga may hinang mga estudyante o may hina ang mga bata, ang kanilang grip sa katotohanan. O sabihin natin, may tama, for the lack of better term. Parang, dahil loser sila, doon sila nagpapakitang gilas, mga bossing. Pinapaliwanag ni Robin Padilla to. Meron bang mga dilawan nagpaliwanag nito? Wala. Si John Vic Rimulya, pinaliwanag ba to? Hindi. Etong mga gunggong na mga journalist na ito, pinapaliwanag ba itong sinasabi ni Robin Padilla? Hindi. It exists. It exists. Nag-i-exist talaga yun. Parang sa mga Al-Qaeda, di ba? Yung mga gustong maging terorista, nag-a-apply sila. Doon nila pinapakita yung mga, yung pagiging loyal nila sa jihad, ganun. Tapos, kukunin na sila nung organisasyon na yun.
Ganun din dito sa mga mga estudyante, 'di ba? Meron pa nga yung mga casting sa mga bold. Mga gusto maging burles, mga bold star. Oo, kung ano-ano munang mga gagawin niyang mga pasikat, 'di ba? Mag-video ng mga sarili yan, i-send dito sa ganitong producer bago siya kunin. Ganun. Parang nag-a-apply sila ba? Ganun. Ganun 'yun, mga bossing. So, yung sinasabi nito ni Robin, kaya sabi ko sa inyo, bobo si Robin? Hindi. Mas matalino si Robin kaysa sa inyo. Sinasabi ni Robin kung ano talaga yung nangyayari sa bayang Pilipinas. Kung ano yung kinakaharap natin na, puta, ito si Risa Ontiveros, sinong sinisisi niya? Yung game. Oh, yung mga dilawan tayo, ang sinisisi yung laro. Ito si Robin Padilla. Sinasabi niya, sa dark web, merong ganitong grupo. Gino-glorify yung mga ganitong gawain. So, dapat, dahil ang mga predator ito ng mga bata, mga kabataan, mga mura isip na dodoktrinahan nila, parang ganyan din yung mga komunista pagka nagdodoktrina ng mga magre-rebelde, hindi ba? Oh, so ganun din dito sa sinasabi ni Robin, napakadelikado nito para sa mga kabataan natin. Kaya kailangan talaga bigyan ng limit at mabuksan yung isip natin dito, tayo mga magulang. Ay, may ganun pala. Hindi kasi binabalita na mainstream niya, puro impeachment eh. Meron palang ganun na access yung mga bata sa ganitong mga website. Anong gagawin ko? May internet man ako sa bahay. Hindi man ako maalam sa firewall, hindi ako maalam sa restrictions. Paano yung anak ko hindi ma-access ito? Oh, ayun na. Diyan ngayon papasok yung mga security measures. Oh, ito, mag-hire ka ng IT. Tapos, itong mga domain na ito, itong mga links na ito, ilalagay yan sa mga restricted na mga list, na mga links na i-access kapag ka nakakonect dito sa network connection mo. Mga ganun, para hindi nila ma-access. Halimbawa, yung mga Pornhub, mga ganyan, yung mga kung ano-anong mga kabastusan, violence, o ilalagay, ganito lang ang gagawin mo, ilalagay mo dito, o para hindi nila ma-access. Sasagyan mo yan ng password, ikaw lang nakakaalam. Para pati yung mister mo, hindi nakakapanood ng mga nagsasayaw-sayaw sa TikTok. O kung gusto mong bawalan mag-TikTok, mag-Facebook, mag-YouTube, pwede mong ilagay dito. O dapat may ganun. Ganun ang gawin natin. O kumbaga tayo magtulong-tulong, hindi yung putyang ina, aawayin mo si Meta, aawayin mo si ganito. Hindi pwede yun. Tayo mismo dito, gawin natin yung mga dapat natin gawin para also maproteksyonan yung mga anak natin. Ang galing talaga dito ni Robin Padilla. Na binibigyan po nila ng parang parangal pa yung mga kabataan na gumagawa ng ganito sa kanilang paaralan. Kaya po ang hiling ko sa ating mga kasama na kagyat po nating maresolba kung ano, lidak po ito eh. Matagal na po itong natatandaan ko po, ito po'y sinuportahan din ng ating majority floor leader nung naandyan po tayo sa lounge ni Senator Mig Subiri at patungkol po ito doon sa edad ng mga bata na gagamit po ng social media. At yan din po ay sinundan din po ng ating Ginoong Pangulo. Kaya hinihingi ko po sa inyo na ito po ay clear and present danger. Marami pong nabanggit na nandyan din po yung juvenile justice law, andyan po lahat yan. Yan po siguro pagtatalunan natin yan ng matindi. Pero ito pong sa social media ban sa mga kabataan, sana po ay harapin natin kagyat. Dahil ito po talaga, mga mahal kong kasama, ay clear and present danger. Kitang-kita na po natin eh. Na ginawang game. Kaya sana po, ang hiling ko, bilang kasunod po ng inyong talumpati, Ginoong Pangulo, ay kagyat po natin maresolba ang suliranin natin dito sa dark, tinatawag nilang dark web. Alam mo, yan ang problema ng Pilipinas na dapat talagang tinutunan ng pansin. Itong impeachment, dapat yun, wala na yan eh. Wag na yan, impeachment, walang silbi yan. Wala nang interes yung tao. Gusto na nga ng prosecution team na gawing 4 na beses ang araw kasi isang linggo kasi daw nawawala ng interes yung tao eh. Walang interes yung tao kasi puta 15 days, 16 days na. Yung hearing, wala pa kayong napapatunayan mga kupal. So wala na talagang may interest dyan. Ang interesante ngayon is itong mga ganitong mga issues na mas importante, paano tugunan yung kahirapan, yung mga programa para sa mga may mga sakit. Importante yung impeachment niya, mantakin mo, 125 million, 70 million. Yung sinasabi ninyong nasayang, tapos nagsasayang tayo ng 25 million per hearing. Di ba? Paano mo masasabi sa tao na, hindi, hinahabol natin yung accountability. Yung accountability ng mga gumagastos dito sa impeachment na to for 16 days, wala pa rin napapatunayan. Sino nga habulin taong bayan dyan?
Pwede ba natin singilin? Pagka hindi nyo na-impeach Inday Sara, putangin na kayo yung mga congressman kayo, bayaran nyo itong 2 billion na gagastusin ng gobyerno dyan sa hearing na yan May ganun ba? Wala naman. Diba? Walang hiya kayo yan ang sinasabi ko sa inyo Priorities, ito yung priority natin yung impeachment na hindi na natin priority yan. Kung talagang ayaw nyo kay Inday Sara, plain and simple, talunin nyo siya sa susunod na eleksyon, ganun lang yun. Talunin nyo siya sa eleksyon. Hindi yung impeachment, gumagastos pa tayo ng pera ng taong bayan at napupunta yan sa magandang programa Sinasayang lang ninyo. Na ito po ay kumakalat na. Nagiging kulto na po ito. Nagkakaroon po ito ng mga recruitment sa mga paaralan. At kung titingnan po natin, kung sino pa po yung tinatawag na matatalino. Oy, may epal dito. Sabi niya, kung walang ginawa na anomalya, wala sanang impeachment. Nakakaintindi ka ba? Okay nang inang to, bobo to. Dilawan to. Loyalista to. Kumakain to ng tae ni Bongbong. Alam mo, bobo, para lang maintindihan mo ang impeachment, walang kulong. So paano naghahanap ka ng accountability nang hindi ka pwedeng makulong? Bobo. Alam mo ba yon? Hindi mo alam yun. Kasi wala kayong utak. Kayong mga bobo na mga dilawan at saka mga loyalistang mga kumakain ng tayo ni Bongbong, wala kayong utak. Ang impeachment is political. Ang impeachment, pipigilan ka lang. Ang pinakasintensya mo dyan, madidisqualify ka, pipigilan ka lang na magkaroon ng mga ng mga posisyon sa gobyerno. So walang accountability doon, bobo. Ang accountability, kung talagang gusto mo, ipakulong mo yung tao. Sabi niya, pag natanggal sa pwesto, pwede na makulong. Ba't hindi nyo na lang ipakulong kagad? Ba't kailangan nyo pa ipatanggal sa pwesto? Kung talagang may kasalanan, patunayan nyo. 16 days na, wala pa anong pagnanakaw? Yung hindi, bigyan natin siya ng pagkakataon para patunayan niya yung kabubuhan niya. Anong pagnanakaw yung sinasabi mo? Alin yung pagnanakaw? Kaya may hearing, Kaya may hearing kasi may nag-aakusa. At pag may nag-akusa, hindi ibig sabihin totoo na yung akusasyon. Kaya kailangan yung nag-akusa magpakita ng ebidensya. Kaya nga yung depensa, dinidepensahan at pinakikita na yung akusasyon, palpak. Magkakaroon ka lang ng kasalanan at katotohanan na ikaw ay nagnakaw kapag ikaw ay sinintensyahan. May sintensya na, wala pa. May ninakaw si Inday, wala pa. Tanga mo. Okay nang inan to, bobo. Mga ganyang argumento, pang abnormal yan. Hindi ubra yan. Hindi ko sinasabing nagnakaw. Sinabi ko may anomalya. Ano nga yung anomalya? Napatunayan na ba yung anomalya? Yung piyatos. Sinabi ba na bawal gumamit ng alias? Hindi naman. Ano sabi ng ng COA? Sabi ng COA, may ninakaw ba si Inday? Wala. Wala kaming patunay. Anong anomalya dun? Yung anomalya ni Bongbong. Okay, back to tayo? Back to Robin Padilla. COA mismo nagsabi na lumabag na lumabag, Ano yung nilabag? Tangina, hindi ka nanonood yata ng impeachment Walang sinasabi ang COA na may nilabag. Ang sinabi ng COA, merong hindi pa na ipapaliwanag, hindi paglabag yun, tanga. Appealable yun, bobo. Alam mo ba ibig sabihin ng appealable? Okay nang edad to mga to. Hindi kayo obra dyan. Huwag na kayo magtali-talinuhan pagka wala kayong talino. Subukan mo mag-vlog, tapos paniwalain mo yung pamilya mo na totoo yung sinasabi mo. Sila po yung nare-recruit. Kasi sila daw po yung mga matatagal na nakaharap sa computer, sa internet. Ang tatanga nila, Tatanga nitong mga troll na to. May anomalya. Putsang ina, may anomalya sa flood control. Kasalanan ba ni Inday yun? Bakit walang walang kaso? May anomalya. Sinasabi, may akusasyon din kay Bongbong Marcos. Addict siya. Ba't hindi niya ina-address? Ang ina, napakaraming anomalya. Dapat lahat ng anomalya iniimbestigahan. Anomalya. May anomalya. Sinasabi may anomalya. Lahat may anomalya. Kaya ito po talaga, mga mahal kong kasama, ay sinabi na nga, recommendatory lang sila, hindi final. At saka, bobo, pag sinabi ng COA, hindi ibig sabihin niyan batas yan. Hindi nga final and executory yung kanilang mga yung kanilang mga resolution diyan
Sas, eto na naman tayo. Sabi ko na nga ba eh. Puta, nagpa-drug test si Bongbong before 2022. Diyos mio. Eh, paano kung addict siya noong 2023? Paano kung addict siya kahapon? Paano kung addict siya noong 2025? So, hindi na siya magpapadrug test, ganon? Ayan na nga eh. Yan ang sinasabi natin eh. So kung nagpa-drug test na si Bongbong 2022, tapos na yon. Hindi na siya, paano kung presidente siya from 2022 to 2027, 2028. Paano yon? Kung nagsashabu siya noong 2024. Kung nagsashabu siya noong 2025. Kung nagsashabu siya noong 2020. Kahapon, kung nagsashabu siya. So, okay na yon. Hindi na natin siya dapat hindi na natin dapat siya i-drug test. Ganun ba yan? Tingnan mo. Hindi nyo katulad na uto-uto si BBM. Hindi uto-uto si BBM, ang uto-uto kayo. Kayong mga follower ni BBM ang uto-uto. Kayong mga follower ni Bongbong Marcos ang abnormal. Mga magnanakaw kayo pare-pareho. Tangina ninyo, wala na kayong makain. BBM pa rin. Ano yung nangyari sa bayang Pilipinas? Pukin ang ina niyan. Ang approval and trust rating ni Bongbong, 27, negative 27. Hayop kayo. Bobo nyo. Bobo nyo. Ako, kaya ko magpa-drug test. Bukas na bukas din eh. Kung talagang kaya akong patunayan hindi ako addict, bukas magpapadrug test ako eh. Hindi kaya ni Bongbong magpa-drug test ngayon kasi addict. Ganun lang yun. Halimbawa, ikaw, alam mo naman buntis ka. Nagpakangkang ka, alam mo naman buntis ka. Magpipregnancy test ka pa, malaki na yung tiyan mo. Di ba hindi na? Alam mo buntis ka eh. Ganun lang yun. King ina nyo mga tanga. Balik na tayo rito. Okay na yan. Iniimbitahan ko po kayo. Ako po kasi nagpunta doon. Talaga pong, pati po yung mga nakausap ko, mga bata doon, na nagkaroon ng trauma doon sa nangyaring insidente. Lahat po sila ay talagang nagsasabi na meron pong problema tayo sa internet. Diyan po sa social media. Kaya po, next week, Ginoong Pangulo. Okay, ito maganda maganda itong sinasabi na ito ni Robin Padilla. Kailangan seryosohin natin to. Yung impeachment, wala na yan. Wala na yan, yung impeachment na yan, wala nang kasilbi-silbi yan, wala nang wala nang patutunguhan yan. Kaya nga panay ang presko ng prosecution eh. Kaya panay ang presko ng prosecution kasi mahina yung kanilang ebidensya. Alam ba ninyo? Alam ba ninyo? Na ayon sa mga gunggong na mga prosecution, ang una daw nilang i-discuss yung pinakamalakas doon sa articles of impeachment. 4 lang ang articles of impeachment. Okay? 4 ang articles of impeachment. Inuna nila yung pinakamalakas. Ano yung pinakamalakas? Ang pinakamalakas, ang pinakamalakas yung grave threats. Ang pinakamalakas yung grave threats. Yun yung una nilang diniscuss. Sablay. Sa sobrang sablay si Madriaga, hindi na nila pinasampa. Pangalawa, yung tawag dyan, betrayal of public trust, yung sa confidential funds, yung kanyang misuse ng confidential funds. Pangalawang pinakamalakas, sablay din. Anong pinatutunayan nila ngayon? Na na-withdraw yung pera? Yun ang pinipresenta ng prosecution, na-withdraw yung pera. Gago, kaya nga may nililiquidate kasi kaya nga nililiquidate kasi na-withdraw eh. Tapos, iikot yung hearing sa na-withdraw yung pera. Gaano kalaki yung pera, gaano karami yung pera, gaano kabigat yung pera. Putang na, anong weight nun sa Anong visa nun doon sa kaso? Wala. Walang visa yun. So sinabi nila, mayroong misuse sa paggamit ng pondo. Sabi ngayon ng mga senador, ito bang pera na pinag-uusapan natin napunta pa ito sa bulsa ni Inday Sara? Hindi. Wala po kaming patunay. Ano problema natin? Yung bang inyong desisyon dyan sa COA final and executory na, pwede na ba kayo mag-recommend na nagnakaw talaga si Inday Sara? Hindi po. Hindi pa po final and executory. Korte Suprema po ang merong say whether may papatupad ito o hindi yung aming findings. Because it's a never-ending debate. Because if one will say this and one will say that, ibig sabihin hindi kayo nagkakaintindihan, may magre-referee sa inyo, korte yan. So wala nang kwenta yan.
1 and 2, yung first and second article na diniscuss nila, which is supposedly the strongest, sablay. After what? Kaya nga, hindi na abot ng December to. Saglit na lang matatapos na to eh. Hindi nila alam. Tingnan mo, sinong susunod na witness nila? Ang susunod na witness nila, yung PSA. Yung PSA, yung pinukuhanan nyo ng mga birth certificate. Kasi daw, si Mary Grace Piatos, hindi daw totoong tao. Inamin na din naman, diyan sa hearing, na aliases yung mga yan. Hindi naman sinabi na totoong mga tao yan. Totoong mga tao yan, pero gumamit sila ng alias. So pag hinanap mo yung pangalan na yan sa census, wala talaga yan. Bakit? Alias nga ni. Alias nga. Alias. So, bawal po ba ang paggamit ng alias? Hindi po. Sabi mismo sa hearing, bawal po ba? Nakalagay po ba sa memorandum circular na ang alias ay bawal? Wala po. So hindi illegal ang paggamit ng alias. Bakit pumirma? Mary Grace Piatos ang pirma, Mary Grace Piatos. Alam nga naman, Mary Grace Piatos yung pangalan, tapos ipirma mo yung buo mong pangalan. Kung di ka ba naman tanga, tinatago mo nga yung identity mo. Bobo! Sabi ko nga, kaya ito si Redon, tatanga-tanga talaga eh. Hindi na tatanggapin ng tao yan. Alam na ng tao na si Mary Grace Piatos, bagamat totoong tao siya, alam na si Mary Grace Piatos ay isang alias. At putsang inan yan, magkano man lang yung perang kinuha ni Mary Grace Piatos? 77,000? Hello! Ang ninakaw ni Bongbong, trillion na eh. Tapos si Mary Grace Piatos, magkano lang eh. Pinambili lang ng gamot eh. Tama ka. Yung artista nga, iba pangalan eh. Hindi ba? Anong pangalan ni Vice Ganda? Pumunta ka sa PSA, hanapin mo, Vice Ganda. Wala kang makikitang Vice Ganda pangalan, tanga. Oo, ang pangalan niya Visceral, yung totoo niyang pangalan. Meron siya screen name. Tama? Oo, bobo nyo talaga. So ano pa mapapatunayan nyo? Huwag titestigo. Totoo ba ang may Mary Grace Piatos? Wala po. Abay, dapat lang. Dapat lang wala. Kasi inamin naman na ng OVP at saka ng intelligence community na gumagamit talaga sila ng aliases. Yung PNP nga, pag nagbibigay ng pabuya, putya, kahit mata nung asset, hindi mo makita eh. Tanga ba kayo? Bobobo ninyo eh. Huwag na kayo magpuli-politika, huwag na kayo makialam sa politika pagka mga tatanga-tanga kayo. Kapag wala kayong mga alam, huwag na kayong nakikialam ha. Doon lang kayo sa bahay, mangulangot kayo. Katulad nito, galit na galit sila na doon sa sinabi ni Pulong na predetermined. Naniniwala ba kayo na yung prosecution predetermined? Totoo naman. Putsakin ang sinasabi nila araw-araw sa press ko nila, magnanakaw si Inday. May impeach Inday, dapat may impeach Inday. Di ibig sabihin nun, ano na nila, dinisisyonan na nila tong impeachment na ito. Sige, pasok, mabilis lang to. Ni Davao City Representative Pulong Duterte na predetermined o napagdesisyon na ang impeachment trial ni VP Sara. Live mula sa Batas ng Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong pananaw dito ng prosekusyon? Yes, Jiggy, walang basihan at hindi tama. Yun nga yung reaksyon ni House Prosecutor at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon dito sa pahayag ni Congressman Pulong Duterte na predetermined yung impeachment trial sa isang Facebook post. Maniniwala ba kayo na hindi predetermined dito? Araw-araw nagpe-press con si Terry Ridon, tinatawag na kawatan na si Inday. Naglustay, ganito. Na napatunayan namin na ganito. Di predetermined na yan. Kasi Jiggy, sinagot ito ni Congressman Pulong. Ayan ang sabi niya. Tungkol naman sa panibagong script mula sa akbayan na kung gusto ni Sara ng speedy trial, show up. Putang ina niyan. Pag nagpunta si Inday Sara doon, ito nga yung sinasabi ko, bakit ba gusto niyo magpunta si Inday Sara dyan sa hearing na yan? Para ano? Hindi naman siya sinusubpina, hindi naman siya kasama sa mga witnesses na tatayo dyan. Nung nakaraan pumunta si Inday Sara dyan sa hearing, nagkagulo nga ang media, nagkarambulan pa dyan nang papunta si Inday Sara. May insecure na naman kayo pag nagpunta si Inday Sara dyan. Sabi ni Kupal Adriano, malinaw ang mga ebidensya. Putang 16 days na wala pa lumalabas eh. Wala pa ebidensya, 16 days na. Malinaw pa rin yan. Sa 16 days, ilang daang milyon na ginastos natin, hindi pa. Wala pa napapatunayan. Kaya nga panay ang press ko ng mga mga abogado ninyo, mga tanga eh.
Kasi nga, hindi nila mapalabas doon. Tsaka wala na nanonood ng impeachment eh. Putsang ina, kaya nga si Inday Sara, 47 ang approval and trust rating dahil wala naniniwala. Kung gusto mapabilis, dapat sumagot sa Sara sa impeachment. Bobo ka talaga eh. Ayan na nga eh, may mga abogado na nga, may mga representative na nga eh. Ano yung sinasagot ng mga abogado ni Inday Sara sa mga katanungan dyan? Sagot ng mga abogado yun, hindi sagot ni Inday Sara yun. Bobo. Lahat ng kaya nga representative eh. Lahat ng mga sinasabi ng representatives ni Inday Sara dyan sa impeachment proceeding, position ni Inday Sara yan. Parang si Claire Castro din. Lahat ng sinasabi ni Claire Castro dyan, position niya ng Malacanang, being the spokesperson. Etong mga abogado ni Inday Sara, kung ano yung posisyon ni Inday Sara, yun din yung posisyon nila, tanga. Ay, Diyos mio. Sabi nito, tatalunin daw ni Gibo si Sara. Bilisan. Ngayon pala. Labanan sa eleksyon, hindi yung impeachment. Tatalunin naman pala si Inday. Ba't gusto nyo ma-disqualify sa any positions in the government? Kung talagang naniniwala kayo na malakas yung inyong mga kandidato, patakbuhin nyo. Demokrasya man tayo, lahat naman pwedeng tumakbo. Tatalunin naman pala ni Gibo si Inday. Mag-vice president ka kay Gibo. Anyways, sabi ko nga sa inyo, si Inday Sara, pag pumunta siya dyan, baka ma-inlove pa lalo yung prosecution. Malaman ni Luis Ron ang pangit pala talaga niya. Lalo na insecure yung mga tao dyan, baka magsalsal si Terry Ridon dyan sa impeachment hearing. Pag nakita nila dyan si Inday Sara. Wala eh. Ayaw magpunta ni Inday kasi pwede naman siyang hindi naman siya kinokompel ng batas na magpunta. So whether magpunta siya dyan or hindi, it's a waste of time to go there. I'll just let my lawyers do the talking. That's what lawyers do. Represent yung kanilang mga kliyente. Di ba, Carol P1? O ito nga, sabi ni Inday Sara dyan. Actually, may sinabi si Inday Sara dyan tungkol sa pagpunta niya sa hearing. Para sa inyong peace of mind. Ito yung sabi ni Inday Sara kasi gusto nilang papuntahin eh. Ayan pasok Inday. Impeachment, meron po kaming spokesperson na sa impeachment at binibigay ko po ang buong tiwala ko sa aming defense team at ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon, nandyan yung speedy administration of justice. Ba, sinasabi nila mas magiging mabilis pag naandyan po daw kayo, dadalo kayo personally sa impeachment? Hindi po totoo yun kasi... kasi sino man nang nagsasabi niyan? Mga tanga, si Abante. Hindi naman mga abogado, mga bobo, sila Adjong. Mga mongoloid na mga congressman, sila naman nagsasabi niyan. Si Inday Sara is not just a normal lawyer. Si Inday Sara, pumasa po yan ng eksaminasyon. Meron siyang sertifikasyon na hindi lang siya basta lawyer, pwede siyang maging huwes. Ganun siya kagaling na abogado. Kumbaga yung abogado, magiging abogado lang siya, pwede siyang maging huwes. Hindi lahat ng abogado nagiging huwes. Kailangan nilang pumasa sa isang pagsusulit para maging maging huwes ka. Pumasa si Inday doon. Alam ni Inday yun. Magkakaroon ng speedy trial pag nagpunta ako doon. Paano nangyari yun? Fully represented ako ng ating defense team at sufficient yon na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo. Ginagawa kasi nilang literal na hindi hinaharap ni Inday Sara yung mga akusasyon sa kanya kasi wala siya sa Senate. You don't actually have to be there to face yung accountability. Why? The reason why you have your legal team there is because sinasagot mo lahat noong mga ikinakaso sa'yo. Ilang araw na nagtatalo-talo yung mga abogado yung abogado ng depensa at saka ng prosecution. Hindi nyo pa rin alam na nandoon si Inday. In spirit, nandoon si Inday para lang siyang Panginoon. Di ba? Hindi mo nakikita. Wala sa harap mo, pero nasa puso at isip mo. Ganon si Inday.
Oo, wala man siya dyan, pero nasa puso at isip siya ng mga prosekusyon. Kaya gusto magpunta siya dyan. Lahat naman tayo gusto natin makita si Jesus. Lord, pakita ka naman sa akin, oh. Di ba? Pero, sabi ni Lord, hindi ako pwede magpunta dyan. Ang dami niyong nagre-request na makita ako. Meron akong libro, may Biblia ako, basahin mo. At parang nandiyan na din ako. Oh, di ba? Ganun din si Inday. Wala ako dyan. Hindi mo ako nakikita. Pero nandyan yung mga abogado ko. At lagi nyo naririnig yung pangalan ko kahit wala ako dyan. So nasa puso nyo ako at nasa isip nyo ako. Parang nandyan na din ako. Oh! Ganun yun. Kayo talaga, masyado kayong in love kay Inday. Gusto nyo magpunta si Inday dyan. Hindi nyo kaya si Inday. Again, if you think na kaya nyo siyang talunin sa 2028, talunin nyo siya sa malinis na eleksyon sa 2028. Risa Ontiveros, kung sa tingin mo, ginawa mo na ang lahat ng magagawa mo para mahalin ka ng taong bayan, kahit bukbukin ang mukha mo, hindi sana 0.01 yung yung survey mo. Tangin na niyan. Ganon yun. Oh, lahat kayo na mga gusto na mawala si Inday Sara sa puwesto, talunin niyo siya kung sa tingin ninyo na nanalo ang prosekusyon sa propaganda na si Inday Sara ay magnanakaw. Lahat ng prosecution, pati si Ligutan, tumakbong presidente. Si Ridon, patakboyin yung presidente. Lahat, tumakbo kayo yung presidente. Talunin niyo si Inday Sara. Magsaning puwersa kayo. Kaya ganito na lang. 1v1. 1v1. 1 versus 1. Lahat kayo, magkampi-kampi kay Risa Ontiveros para matalo niya si Inday Sara. Kaya lang, hindi nyo rin kayang tanggapin si Risa eh. Hindi nga kayo nagkakaisa. Wala nga kayong mapili na mailalaban kay Inday Sara. Kasi kung marami kayo, mag-isa si Inday Sara, di kayo mananalo. Pero kung isa lang ang kandidato ninyo, head to head, ayan. Doon nyo makikita. Putang ina, yung 32 million ni Inday Sara nung nakaraan, baka 70 million na yan. Tumakbo kayo lahat. Oh, si Claire Castro, tumakbo rin presidente. Si Torre, si Gibo. Oh, sabi nung kupal kanina, si Gibo daw. O sige, patakboyin mo si Gibo. Di nga nanalo si Gibo nung nakaraan, ngayon pa. Hindi nga nanalo si Gibo sa pinsan niyang Panot. Tangina niyan. Kay Inday Sara pa? Hello? Huwag kayong dilulo. Masyado kayong dilulo eh. Sino pa gusto niyo si Bongbong, patakbuhin niyo ulit. Oh, baguhin natin konstitusyon, patakbuhin ulit si Bongbong sa malinis na eleksyon, labanan si Inday Sara. Tingnan natin kung makakakuha pa siya ng 31 million. Bilis! Lahat ng patakbuhin nyo na. Magnanakaw si Inday, okay, sige. Kung talagang sa tingin nyo, naniniwala ang taong bayan sa inyo na magnanakaw si Inday, tingnan natin sa malinis na eleksyon sa 2028, kung talaga bang napaniwala ninyo na magnanakaw si Inday. Kasi yung magnanakaw si Inday, hindi boboto ng tao. Di ba? Kung magnanakaw si Inday, hindi sana positive 47 yung yung approval and trust rating. Pantay na kasi sila ni Bongbong eh. O yung distrust kay Bongbong 57, yung trust kay Inday Sara 57 din. Ito parang langit at lupa yun, mga bossing. O ganun lang yan kasimple. O wag na tayo magtalo-talo rito. Wag na tayo mag-impeachment. Alam naman, mantakin mo pangalawang presidente, i-impeach mo. Magnanakaw si Martin Romualdez na salaya. Magnanakaw si Bongbong nasa laya. Kaya nga, ang aabangan natin kung magkakaroon ba ng eleksyon sa 2028 at kung hindi ba dadayain si Inday. Pero kung lahat tayo boboto kay Inday, utangin na kahit anong magic ang gawin nila. Hindi talaga yan uubra. Mahirap dayain yung sobrang laki ng lamang. Maniwala kayo. Rambulan na yan. Ganun lang kasimple. Ng respondent doon sa impeachment. Dahil tama, maganda nga ito, snap election. O, kung sa tingin mo, ikaw, Bongbong, sa tingin mo, si Inday Sara, magnanakaw. O, mag-snap election tayo ngayon. Ngayon na, gawin na natin ngayon election. O, wag na sa 2028. Mag-election na tayo ngayon para malaman natin. O, patakbuhin na natin si Inday. Total, maaga naman siya nagdeklara eh. O, sige na. O, labanan natin si Inday. O, election tayo ngayon. May tiwala kaming mga dilawang tae na mahal kami ng mga Pilipino. Iboboto kami. Lalabanan namin si Inday. Bukas na bukas din. Game.
Utang ina niyan. Ayaw nyo nga siyang patakbuhin sa 2020. Bukas pa kaya na eleksyon. Mga ulul. Hindi naman ako abogado para sa impeachment ko. So wala ako matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Ang lahat yun ay trabaho ng abogado. At yun yung participation at appearance ko doon. Thank you, Vice. Oh, di ba? Ganda ni Inday Sara, kaya insecure na insecure sila eh. Di ba? Ganun lang. Happy weekend everyone. I hope na na-entertain kayo. I hope na wala kayong natutunan sa channel natin. Maraming salamat sa inyong pagpatnubay sa lahat ng mga nagpakulay, nagbibigay ng kanilang, nag-share ng kanilang blessing dito sa ating channel. Maraming salamat sa iyo. I appreciate it. Mabuhay. Diba? Oh, maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Oh, lahat ng mga bashers, welcome kayo dito. Magbaong kayo ng maraming kabobohan, sasagutin natin yan. Okay? Maraming salamat sa paghabol ng Marie Chris Grobin sa Amerika. God bless you kahit na madaling araw na sa Amerika, talaga nagtsatsaga kayo. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog.